Siya ay biniyayaan ng Water Dragon God na tinatakan sa loob niya, at ginaising ang kanyang kapangyarihan pagkaraan ng ilang taon upang labanan ang Diyos ng lahat ng dragon. Sa pinakamahabang panahon, ang pangkat ng isla ng Ayaka ay naging tahanan ng mga tao at espiritual na nilalang. Bagamat ang karamihan sa mga espiritu ay mahina at hindi nakakapinsala, ang ilan sa kanila ay may maladyos na kapangyarihan. At dahil sa kanilang presensya, ang isla ay laging puno ng natural na enerhiya na tinatawag na ley energy. Ang mga tao ay maaaring makabisado ang ley energy upang labanan ang masasamang espiritu, at ang ama ni Yukato na si Makoto ay ang pinakadakilang ley master sa kanyang panahon. Gayunpaman, isang araw ang isang malakas na spiritual na nilalang na naninirahan sa loob ng bulkan ay biglang nagwala, na naging sanhi ng pagsabog ng bulkan. Ang lahat ng mga tao sa mga isla ay kailangang lumikas, ngunit si Makoto ay nananatili upang labanan ang dakilang espiritu, isinakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang anak na si Yukato upang matupad niya ang kanyang kapalaran at maging pinakamalakas na lay master balang araw. Makalipas ang 11 taon, si Yukato ay isang taunang lalaki na nanirahan sa isang foster home sa lungsod sa nakalipas na dekada. Sa araw pagkatapos ng kanyang graduation ceremony sa mainland, isang lalaki na nagngangalang si Jiwa, isa sa mga estudyante ni Makoto, ang pumunta sa kanyang paaralan upang kunin siya. Ngunit iniiwasan siya ni Yukato sa abot ng kanyang makakaya. Ayaw sumuko, si Jiwa ay naghagis lamang ng isang mahiwagang bag at dinala siya sa pangalawang isla ng Ayaka. Ipinaalala niya sa naguguluhan na si Yukato na dito siya nakatira hanggang sa edad na 5. Ngunit halos hindi naaalala ni Yukato ang kanyang pagkabata. Hindi nagtagal ay sinalubong sila ni Ma'am Ika, ang landlady ng tahanan ng pamilya Yanagi, at si Sanjo, ang mayor ng lungsod ng Ayakashima at legal na tagapag-alaga rin ni Yukato. Inihatid ni Ma'am Ika ang lahat sa tahanan ni Yukato noong bata pa siya, kung saan nakita niya ang larawan ng kanyang ama na hindi niya nakikilala. Sinabi sa kanya ni Ma'am Ika na ang kanyang ama na si Makoto ay isang lalaking may hindi kapani-paniwalang supernatural na kapangyarihan, at naniniwala ang lahat na minana ni Yukato ang mga kamangha-manghang talento ng kanyang ama. Si Yukato ay walang ideya tungkol sa alinman sa mga ito, at nagtanong siya kung bakit siya ay biglang nilagay sa isang mahiwagang travel bag at dinala sa islang ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ng pagiging inabandona sa foster care. Ang sagot ng alkalde ay dahil sa kagustuhan ng kanyang ama. Sa testamento, binanggit ni Makoto na kung siya ay masawi, ang batang Yukato ay ipapadala sa mainland ngunit siya ay tatawagan pabalik kapag siya ay lumaki. Hindi nagtagal ay ipinakita sa kanya ni si Jiwa ang kanyang silid, ngunit biglang may lumutang na bula ng sabon sa loob ng kanyang bintana. Sinabi sa kanya ni si Jiwa na ito ay isang hindi nakakapinsalang espiritu na tinatawag na Matama, at makikita ni Yukato ang mga ito sa buong isla. Pagkatapos ay tinanong ni si Jiwa kung bakit umaarte si Yukato na parang sad boy at hindi lumalapit sa mga tao sa paligid niya. Sinagot ni Yukato na noong bata pa siya at ang iba pang mga bata mula sa foster home ay nagpipiknak sa tabing ilog, ngunit isang bata doon ang nagsimulang maging masama sa kanya. Pinagalit nito si Yukato, at hindi nagtagal ay nagsimulang umikot ang tubig sa paligid niya, at bago pa niya maintindihan, inatake na ng ilog ang bata. Nangyari ito muli ng ilang beses pagkatapos nito, kaya nagsimulang iwasan ni Yukato ang kanyang distansya sa mga tao. Matapos tapusin ang kanyang kwento, nang lumingon si Yukato, nakita niya ang isang naiinip na si Jiwa na naglalaro ng mga video game sa kanyang telepono, kaya umalis siya ng bahay at sinabi kay Ma'am Ika na lalabas siya para palamigan ang kanyang ulo. Sinubukan ni Yukato na pakalmeyan ang kanyang kalungkutan, ngunit biglang bumagsak sa ilog ang isang matama na nasa likuran niya at naging isang katakot-takot na halimaw. Bago makuha ng halimaw ang utak ni Yukato, ginamit ni si Jiwa ang kanyang mahika at iniligtas siya. Sinabi niya kay Yukato na ang hindi nakakapinsalang Matama ay maaaring maging Ayam Atami kapag naakit ito sa madilim na aura ng mga tao sa paligid nito. Biglang nagpakita ang halimaw sa harap nila, ngunit handa si Jiwa sa ganitong pagkakataon, at sa isang malaking pagsabog ng mahiwagang enerhiya, sinisira niya ang Ayam Atami. Ngunit bago niya matapos ang pagmamayabang tungkol sa kanyang sarili, ang halimaw ay binuo ulit ang katawan nito at nagpakita sa likod ni si Jiwa. Sa pagkakataong ito ay itinapon ni si Jiwa si Yukato sa loob ng tiyan ng tubig ng halimaw. Dahil dito, si Yukato ay sobrang galit,
at sa lalong madaling panahon ang kanyang galit ay naging isang mahiwagang kapangyarihan na sumabog sa tiyan ng I Am Atami. Napagtanto ng isang namangha na si Sejiwa na si Yukato ay may malupit na puwersa, at hindi nagtagal ay gumamit ng sarili niyang mahika para selyuhan ang halimaw. Sinabi ni Sejiwa sa isang tulalang Yukato na natatakot siya sa kanyang sariling kapangyarihan, at upang maiwasang gumawa ng kabaliwan sa kanila, dapat niyang matutunang kontrolin ang mga ito. Nag-alok si Sejiwa na maging kanyang master, at biglang nakita ni Yukato sa kanya ang isang malakapatid na figure na nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakakaraan nang pumutok ang bulkan sa Ayaka. Kinabukasan, nagising si Sejiwa na may matinding hangover, na tila nasagasaan siya ng truck. Lumabas siya sa labas at nakita si Yukato na malalim ang atensyon na sinusubukang kontrolin ang kanyang enerhiya. Sinabihan siya ni Sejiwa na mag-focus ng mas mabuti at pakiramdaman ang kanyang lakas ng lei, ngunit binigyan siya ng isang side eye ni Yukato dahil wala siyang alam tungkol sa anumang enerhiya. Kaya sinabi sa kanya ni Sejiwa na ang enerhiya ng lei ay isang mahalagang kapangyarihan na dumadaloy ng malalim sa lupa, at nagpapadala ito ng malalaking alon sa ilalim ng isla ng Ayaka. Ang mga lay master na tulad nila ay kumukuha ng lakas na iyon para panatilihing kontrolado ang mga bagay. Kaya't hiniling ni Sejiwa kay Yukato na ipakita sa kanya ang spell na itinuro niya sa kanya noong isang araw, ngunit si Yukato ay nauwi sa paggawa ng kawalang kabuluhan sa pamamagitan lamang ng pamamahala sa pagwiwisik ng tubig sa kanyang sariling mukha. Kaya ipinakita ni Sejiwa ang kanyang spell, at sa lalong madaling panahon ay lumikha siya ng isang water figure na tulad niya at ipinagmamalaki ito kay Yukato. Pagkatapos ay umalis siya, at napagtanto ni Yukato na ang personalidad ni Sejiwa ay maaring magdulot ng kaguluhan, ngunit siya ay tiyak na napakalakas. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Yukato ang kanyang sarili sa Kasen Shrine kung saan nag-aaway ang dalawang tao na nagngangalang Chitaro at Yoko tungkol sa kung sino ang lalaban sa kasalukuyang Aram Minus. Inagaw ni Sejiwa ang job request sa kanila at sinabi na sasanayin niya si Yukato mamaya. Sinabi ni Sejiwa kay Yukato na sina Yoko at Chitaro ay kaedad niya, at maaari niyang maging kaibigan ang mga ito, ngunit si Yukato, na hindi kailanman nakipagkaibigan, ay nagtanong kung okay lang ba sa kanila na makipag-usap sa isang taong hindi alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sumagot si Sejiwa na silang dalawa ay mga lay masters din, at hindi sila maaabala sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sejiwa na ang Kasen Shrine ang humahawak sa lahat ng matami na may kaugnayan sa mga insidente sa isla, at ang punong pari ng shrine na iyon, si Haruoki, ay ang kanyang senior. Ang kahilingan sa trabaho na inagaw ni Sejiwa sa dalawa ay tungkol sa isang matami na kamakailan lamang ay nagpakita malapit sa kanal, at kung ang isang matami ay mabalisa, sila ay magiging Aram Atami na nagdudulot ng kaguluhan sa isla. Biglang nagpakita ang isang Aram Atami mula sa tubig, at pinakiusapan ni Sejiwa si Yukato na harapin ito ng mag-isa. Pagkasabi nito tumakbo siya palayo, at si Yukato ay halos mabasa ang kanyang pantalon dahil hindi siya binalaan ni Sejiwa tungkol sa halimaw. Nagsimula siyang tumakbo pagkatapos ni Sejiwa, at hindi nagtagal ay inatake sila ng halimaw at nahulog sila sa ilog. Matapos matuyo ang kanilang mga damit, nagtago sila sa likod ng isang lambak upang pagmasdan ang nilalang mula sa malayo, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-away kung sino ang lalaban sa halimaw. Ang kaguluhan ay naging dahilan upang mahanap sila ng halimaw, at muling tumakas si Sejiwa na parang talunan, ngunit ang halimaw ay nagsimulang sumunod sa kanya, kaya't binibigkas ni Yukato ang kanyang spell, at hindi nagtagal ay isang alon ng tubig ang tumama sa halimaw na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Nagbibigay ito kay Sejiwa ng pagkakataong i-activate ang sarili niyang enerhiyang yin-yang, at hindi nagtagal ay tinusok niya ang mata ng halimaw gamit ang kanyang mahika at pinaghiwa-hiwalay ito. Pagkaraan ng ilang oras, ang halimaw ay nagbagong anyo sa tubig, at ipinaalala ni Yukato sa kanya na siya ay malapit sa kanal kagabi na umiinom at nakikipag-party kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya malamang na ipinanganak ang I Am Atami pagkatapos na masipsip ang kalapit na kahalumigmigan at naging isang malaking halimaw. Di nagtagal ay muling naging I Am Atami ang figure ng tubig, at napagtanto ni Yukato na patuloy na sinusundan ng halimaw si Sejiwa dahil ito ang nilikha niya kagabi. Sinimulan ng halimaw ang pag-atake kay Sejiwa, at bago ma-activate ni Yukato ang kanyang spell, si Master Haruoki ng Kasen Shrine ay nag-enchant ng kanyang spell at sinisira ang I Am Atami.
Sinabi ni Haruki kay Sejiwa na dahil sa kanyang walang ingat na kilos at walang katapusang pag-inom ang nagsilang sa halimaw. Binuhat ni Haruki si Yukato at pinaikot-ikot na nagsasabi na siya ay lumaki ng husto. Ipinakilala ni Haruki ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na nag-aral siya ng direkta sa ilalim ng kanyang ama. Kalaunan ay binisita ni Haruki ang tahanan ni Yukato at sinabi kay Lady Mamika ang tungkol sa kamakailang ginawa ni Sejiwa, at ipinaalam sa kanila na ngayon ay nililinas niya ang ilog bilang bahagi ng kanyang parusa. Pagkatapos, sa hapagkainan, masuyong tinitigan ni Haruki si Yukato at sinabi sa kanya na hindi siya gaanong nagbago. Isang naguguluhan na si Yukato ang pumupuri sa kanya para sa kanyang magagandang spell, at ipinaalam sa kanya ni Haruki na ang Aram Atami ay nagpapatuloy sa pagwawala dahil sila ay nagdurusa, kaya trabaho ng mga lay master na patahimikin sila upang sila ay magkasamang mabuhay bilang magkapitbahay. Kinabukasan, isinakay ni Sejiwa si Yukato sa isang water train na tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Nang makita ang kaakit-akit na mga riles na ito, tumatalon si Yukato na parang bata, at sinabi sa kanya ni Sejiwa na katulad niya ang 10 taon na ang nakakaraan nang magkasama silang sumakay sa tren na ito. Sinabi sa kanya ni Sejiwa na sa lugar na ito, ang mga tao ay naglalakbay sa pagitan ng mga isla gamit ang tren na ito. Hindi nagtagal ay narating nila ang unang isla, na kakaibang may maraming gusali, at sinabi ni Sejiwa sa kanya na ang unang isla ay mas urban kaysa sa pangalawang isla, at mayroon pa silang mga pakino parlor at kasino. Tinanong ni Yukato kung tumatakbo rin ang tren na ito sa Lay Mastery, kaya sinabi ni Sejiwa sa kanya na ang mga riles ay inilatag gamit ang mahiwagang kapangyarihan ng Lay, na ang tren ay pinapagana ng diesel, at mayroon lamang isang linya. Nang maglaon ay nakarating sila sa tahanan ng alkalde, kung saan ang masayang alkalde ay nagtanong kung may kakaibang nararamdaman si Yukato sa mga islang ito mula nang siya ay lumaki sa mainland. Hiniling niya kay Yukato na huwag madaliin ang mga bagay-bagay at masanay sa sarili niyang kapayapaan sa lugar na ito. Hiniling ni Sejiwa sa lalaki na huwag masyadong mag-alala at masira ang kanyang kalusugan dahil inaalagaan na niya si Yukato. Nang marinig ito, tumugon ng alkalde na ang pasaway na si Sejiwa na nag-aalaga kay Yukato ang kanyang pinakamalaking dahilan ng pag-aalala. Hindi nagtagal ay sinabi sa kanya ni Yukato na masaya siyang pumunta sa unang isla sa marine liner, kaya hiniling ng alkalde kay Sejiwa na ipakita kay Yukato ang unang isla, na naging sikat na tourist spot, ngunit hindi masyadong masaya si Sejiwa na maging tour guide ni Yukato dahil dumating siya para magsaya sa mga kasino at pachinko parlor. Ngunit gayunpaman, pumayag siyang ipakita si Yukato sa paligid. Nagsimula silang maglakad sa paligid ng isla, na maraming stalls at napakaraming tao. Sinabi sa kanya ni Sejiwa na sa mga araw na ito ang unang isla ay isang hub para sa gourmet na pagkain at musika, pero bigla siyang nawala. Nang tumingin si Yukato sa paligid, nakita niya ang isang Sejiwa na nakikipag-away sa isang lalaki sa stall ng barbecue meat. Nang tumakbo si Yukato upang tingnan kung ano ang nangyayari, nagreklamo si Sejiwa sa kanya na ang lalaking tindero ay hindi payag na ibigay sa kanya ang kanyang paboritong piraso ng karne. Sinubukan ng tindero na mga tuwiran sa kanya na sinabing ubos na ang paborito niyang piraso ng karne dahil nag-order na ang isang customer para sa huli, ngunit patuloy na nakikipagtalo sa kanya si Sejiwa, kaya sumabat si Yukato at bumili ng isang bangkos ng mga tuhog upang tapusin ang pagtatalo dahil alam niyang makapal ang ulo ni Sejiwa. Pagkatapos kumain ay nagsimula na ulit silang maglibot, pero mukhang masama ang pakiramdam ni Sejiwa. Nagtatampo si Sejiwa dahil ang lugar na iyon ay nagbebenta ng pinakamahusay na inihaw na mga karne, at magrereklamo siya sa kanyang kaibigan na si Maki tungkol sa pagmamaltrato sa unang isla. Nang marinig ito, napagtanto ni Yukato na talagang maraming kaibigan si Sejiwa sa paligid ng lugar na ito. Biglang na-distract si Yukato ng isang street performer, at nawala ulit si Sejiwa. Sinubukan siyang hanapin ni Yukato, ngunit bigla niyang nakita na ang lobo ng performer sa kalye ay naging isang bagay na masama. Bago mahawakan ng nalilitong Joker ang lobo, tumalon si Yukato sa kanya at iniligtas siya mula sa Amitami balon. Sa lalong madaling panahon ang mga tao ay nagsimulang tumakbo sa takot, at napagtanto ni Yukato na kung wala ang tulong ni Sejiwa ay kailangan niyang pangalagaan ang Amitami ng mag-isa. Pinapakalma niya ang kanyang sarili, sinabi na ang Amitami na ito ay mas maliit kaysa sa mga nakita niya noon, kaya maaari niyang patahimikin ito. Siya ay nagsagawa ng kanyang spell,
Ngunit ang Amitami ay nagngangalit at nagpaputok kay Yukato, ngunit bago ito makatama sa kanya, isang may pulang buhok ang namamahala upang paputukan ang Mitami. Napagtanto ni Yukato na tila may mali sa paraan ng pagsisikap ng lalaking ito na patahimikin ang halimaw, at bigla niyang napansin ang isang baril sa kanyang kamay. Ang kakaibang may pulang buhok ay tumingin sa kanya at nagtanong kung siya ba ang sikat na Yukato, at nagulat si Yukato na alam na ng lalaki ang tungkol sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, ipinakilala ng redhead ang kanyang sarili bilang si Ibuki, at naalala ni Yukato na sinabi sa kanya ng alkalde ang tungkol kay Ibuki. Sinabi ni Ibuki kay Yukato na siya ay mukhang isang hipon, at halos hindi niya kahawig ang kanyang dakilang master na si Makoto. Nalaman niya na si Ibuki ay nag-aral sa ilalim ng kanyang ama 10 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay gumagamit siya ng mga espesyal na mahiwagang bala upang kontrolin ang Amatami. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, dumating sila sa harap ng isang malaking gusali, at dinala siya ni Ibuki sa isang opisina na nagngangalang Guz kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Pagpasok ni Yukato, napadpad siya sa isang malaking marangyang bar, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Sejiwa, na nakadamit bilang isang bartender. Isang galit na si Yukato ang nagtanong kung nasaan si Sejiwa sa lahat ng oras na ito, at bigla niyang sinagot na pumunta siya upang magreklamo kay Maki, ngunit umalis siya para sa ilang trabaho, kaya nagpa siya siyang manatili dito at punan ang kanyang laging walang laman na tiyan. Pinandilatan siya ni Yukato na sinasabi na ang ibig sabihin nito ay walang effort si Sejiwa na hanapin siya, at dahil sa kanya, nagkaroon siya ng gulo sa isang Amatami sa mga lansangan. Si Ibuki ay sumabat at inalok si Yukato ng inumin at hiniling kay Sejiwa na gumawa din ng isa para sa kanya. Nalaman ni Sejiwa mula sa kanila na may nagpakita na Amatami sa lugar ng turista, at sinagot ni Ibuki na ito ay nangyayari kamakailan. Pagkatapos ay mausisa na tinanong ni Yukato si Ibuki kung anong pamamaraan ang ginagamit niya upang patahimikin ang Amatami, dahil napansin niya na ang kanyang diskarte ay ibang-iba kina Sejiwa at Haruoki. Idinagdag niya na noong ginamit ni Haruoki ang kanyang spell, ang Matami ay tila napakasaya na maibalik, ngunit ngayon lang noong ginamit ni Ibuki ang kanyang baril, hindi na naramdaman ni Yukato ang presensya ng Matami. Dahil dito, medyo nadismaya si Ibuki, at tumugon siya na pinapaslang niya ang Matami at hindi pinapatahimak ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang master na si Makoto ay pinapatahimak ang Matami sa pamamagitan ng pagpupurify sa kanila at muling pagbabalik sa kanila sa ley energy. Gumagamit sina Sejiwa at Haruoki ng parehong pamamaraan ng kapansin-pansing balanse upang lumikha ng pagkakaisa, ngunit pinapaslang niya sila, kaya walang bakas ng Matami na naiwan. Nang tanungin ni Yukato kung bakit niya pinapaslang ang mga ito, sinagot ni Ibuki na ito ay dahil pinapaslang nila ang mga tao, at dahil maraming turista sa unang isla, mahalagang i-neutralize sila sa lalong madaling panahon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nang magtalo si Yukato na pinamamahalaan ni Haruoki na patahimikin ang Matami at iligtas din ang mga tao, tumawa si Ibuki ng mapait at tumugon na si Haruoki ay nagmamalasakit lamang sa pagkakaisa ng ley energy at hindi sa mga tao. Wala siyang pakialam kung hindi ang pagsunod sa mga turo ng yumao nilang amo. Ipinaliwanag ni Ibuki na wala siyang pakialam sa paglilinis ng Aram-Atami noong una dahil kahit na baguhin ang kanilang anyo, ang mga nilalang na ito ay maaaring makapinsala sa mga tao, kaya tatapusin niya ang bawat isa sa kanila. Galit na tumayo si Yukato at ipinahayag na hindi niya papayagan si Ibuki na gawin iyon, at tumugon si Ibuki na wala siyang pakialam sa kanyang walang silbing salita at pagpapahalaga. Biglang pumasok sa bar ang isang babaeng may purple na buhok na nagngangalang Ivana at sinabi kay Ibuki na natagpuan na ng amo nilang si Makita ang target. Nang tanungin ni Yukato kung may nagpakita na bagong Aram-Atami, sumagot si Ibuki na ito ang pangunahing katawan ng pinaslang nila noon. Ipinaliwanag niya na kadalasan ang Aram-Atami ay may core na parang eyeball, ngunit ang pinaslang nila noon ay walang pupil or iris, kaya karaniwang maliit na bahagi ito na nagmula sa mas malaking Aram-Atami, at ang pangunahing katawan ay nasa ibang lugar. Nag-aalok si Sejiwa na samahan si Ibuki, ngunit hiniling niya sa kanya na ihatid si Yukato at umuwi, at bago umalis ay sinabi niya kay Yukato na kung gusto niyang malaman ang iba, ang bar ay palaging bukas para sa kanya. Habang pauwi, sinabi ni Sejiwa kay Yukato na si Ibuki ay bahagi ng isang kumpanya ng seguridad na tinatawag na Ayaka Security na itinatag ni Ibuki. Opisyal,
Sila ay isang kumpanya ng seguridad, ngunit sila ay talagang mga tagapagpaslang ng Aram Atami at natarante si Yukato sa narinig. Nararamdaman ni si Jiwa na mahusay ang ginagawa ni Ibuki dahil napakaraming tagalabas ng isla, at naantala nito ang enerhiya ng unang isla. Sinabi niya kay Yukato na ang isang hadlang ay itinayo sa paligid ng lugar ng turista ng ilang beses sa isang taon, ngunit ang ilan ay nakalusot dito, at ang pasasalamat kay Ibuki at sa kanyang koponan para sa kanilang pagsusumikap ay hindi makakasakit sa sinuman. Nang mapansin ni si Jiwa na si Yukato ay nawala sa kanyang pag-iisip, sinabi niya sa kanya na ang Matami at Aratami ay hindi masusukat gamit ang mga pamantayan ng tao. Nang tanungin ni Yukato kung ano ang iniisip ni Haruoki tungkol sa mga pamamaraan ni Ibuki, sinagot ni si Jiwa na hindi niya gusto ang mga ito at binalaan si Yukato na huwag banggitin sa harap ng isa't isa sina Haruoki at Ibuki dahil pareho silang hindi nagkakasundo sa isa't isa. Biglang napagtanto ni si Jiwa na nakalimutan niyang kunin ang kanyang pera mula kay Ibuki at tumakbo palayo. Iniwan si Yukato na nagtataka kung paano siya napunta sa isang taong napaka-irresponsible tulad ni si Jiwa. Habang naglalakad patungo sa Marine Lines, nakarinig muli si Yukato ng kaguluhan, at mabilis siyang tumakbo patungo sa lugar at dumating sa mga bantay, na sinasabing isa rin siyang laymaster at matutulungan niya sila sa Aram Atami. Hindi nagtagal ay nakaharap niya ang isang napakalaking halimaw na may mata, at tulad ng sinabi ni Ibuki, ang halimaw na ito ang pangunahing katawan. Inipon ni Yukato ang kanyang lakas at binibigkas ang spell, at biglang isang alon ng tubig ang umatake sa halimaw. Sumisigaw ang mga hiyawan at nakakadugong iyak mula sa kanyang bibig, ngunit ang halimaw ay naghanda upang salakayin muli si Yukato. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon isang grupo ng mga sharpshooter at sniper ang nagsimulang umatake sa halimaw, at mabilis na ibinaba ni si Jiwa si Yukato sa dingding, nagtatanong kung bakit sinusubukan niyang kumilos na parang isang Batman na mag-isa. Sinabihan sila ng gwardya na umatras, at sinabing haharapin nila ito sa kanilang paraan. Di nagtagal, sinabi ng bantay kay Ibuki na wala na silang mga bala, at tinanong ni si Jiwa si Ibuki kung gagamit siya muli ng black magic. Sinabi ni Ibuki kay Yukato na ganito ang pakikitungo niya sa mga halimaw na ito, at sa lalong madaling panahon ay na-activate niya ang kanyang malakas na enerhiya, at biglang ang kanyang braso ay naging napakalaki. Sinabi ni si Jiwa kay Yukato na ginagamit ni Ibuki ang kanyang black magic para sumipsip ng enerhiya ng halimaw, at labag iyon sa mga batas ng Lay Mastery. Hindi nagtagal ay tumalon ang halimaw sa harap ni Ibuki, ngunit malupit niyang binasag ang kanyang mukha at hinugot ang core sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dinudurog niya ang core para inumin ang katas nito, at si Yukato ay halos mabulabog sa sight. Kinabukasan, dinala ni si Jiwa si Yukato sa ikatlong isla, at napagtanto ni Yukato na ang pangatlo ay hindi gaanong maunlad kaysa sa pangalawang isla. Nang tanungin ni Yukato kung madalas bang bumibisita si Jiwa sa islang ito, itinanggi ni si Jiwa, sinabing dinala niya siya rito dahil gusto niyang makita si Haruoki. Ang islang ito ay walang nakuha kundi mga kagubatan at dambana, kaya siya ay nagpapakita lamang dito para sa mga kapistahan. Nang sabihin ni si Jiwa na tanging si Haruoki at ang kanyang mga estudyante ang regular na gumagamit ng isla na ito, nag-aalangan na nagtanong si Yukato kung maaari ba siyang makipagkaibigan sa kanila. Nang marinig ito, ngumiti si Jiwa at tiniyak sa kanya na maaari niyang maging kaibigan ang mga ito kung ito ay magiging maayos. Biglang narinig nilang tinawag sila ng dalawang estudyante para pumasok sa loob ng shrine. Tinanggap nila sila sa ikatlong isla at ipinaalam sa kanila na inutusan sila ng kanilang amo na makipagkita kay Yukato at si Jiwa. Habang naglalakad sa bundok, tinanong ni Chitaro si Yukato kung nasanay na ba siya sa buhay sa Ayaka Island, at sumagot si Yukato na nalilito pa rin siya sa maraming bagay tulad ng matama at marine liner, ngunit lahat ng tao sa islang ito ay mabait sa kanya. Lahat ng nakakasalubong niya ay ngumingiti sa kanya, at kahit halos hindi niya alam ang lugar, lahat ay malugod siyang tinatanggap. Hindi nagtagal, narating nila ang shrine, at naramdaman ni Yukato na ibang-iba ang pakiramdam ng islang ito sa una at pangalawa. Ipinaliwanag ng mga ito na ang Kasen Shrine ay nakatuon sa magkasalungat na mga Diyos ng dragon ng tubig at apoy. Nang magtanong si Yukato tungkol sa mga dragon, sinabi nila sa kanya na mula noong sinaunang panahon ang dalawang dragon ay nanirahan sa ikaapat na isla, ngunit ang mga sakuna ay naganap sa tuwing ang isa ay nag-aalsa, kaya ang shrine ay itinayo upang patahimikin sila.
Sinabi sa kanya ni Chitaru na ang kwento ng dragon ay totoo dahil ang isang dragon ay nag-aalsa noong sila ay mga bata pa, at iyon ang naging sanhi ng pagsabog ng bulkan, na tuluyang nawasak ang unang isla. Itinuro din niya ang isang isla at sinabi na ang apoy na dragon ay nag-amok sa ikaapat na isla, na isang crater lake lang ang naiwan matapos itong patahimikin ng water dragon. Nang marinig ang salitang dragon, nagsimulang mag-flashback si Yukato sa nakaraan, ngunit bigla siyang bumalik sa kasalukuyan ng mapagtanto niyang iniwan siya ng tatlo. Di nagtagal, nagsimulang kumilos muli si Sejiwa na parang isang bata, na nagsasabing siya ay sobra na pagod at kailangan niya ng inumin upang gamutin ang kanyang hangover. Tinawag siya ng mga lalaki na isang talunan, ngunit hinawakan ni Sejiwa ang dalawa at hiniling sa kanila na samahan siyang uminom at manood ng Final Destination ng magkasama. Ngunit sa sandaling nagsimula silang maglakad, nadulas sila at nahuhulog sa putikan. Samantala, nilapitan ni Haruoki si Yukato at tinanggap siya sa Kasen Shrine at dinala siya upang makita ang mga archive ng shrine. Nag-aalok siya kay Yukato ng orange candies at nagpatuloy sa paghahanap ng matamis na mangju. Pagkatapos ay tinanong ni Haruoki kung bakit gusto siyang makilala ni Yukato, at sumagot si Yukato na noong isang araw ay nakilala niya si Ibuki at nakita niya siyang nag-e-exercise ng aramati, ngunit gumamit siya ng mga bala sa halip na ilang mahiwagang spell. Pagkatapos makinig kay Yukato, nagkomento si Haruoki na ito ay isang nakakatakot na karanasan para sa kanya. Nang tanungin ni Yukato kung bakit naiiba si Ibuki at ang kanyang mga pamamaraan, nagpatuloy si Haruoki sa pagsusulit sa kanya tungkol sa kanyang kaalaman sa ley energy. Matapos marinig ang kanyang mga sagot, ipinahayag ni Haruoki na kukunin niya ang posisyon ni Sejiwa at tutulungan si Yukato na matuto pa. Pagkatapos ay dinala ni Haruoki si Yukato sa balkonahe at itinuro patungo sa iba pang tatlong isla. Hiniling niya kay Yukato na mag-focus at madama ang malaking agos ng ley energy na dumadaloy sa ilalim ng Ayaka Islands. Di nagtagal, naramdaman ni Yukato ang kakaibang pag-akyat ng enerhiya mula sa mga makasaysayang dambana, kagubatan, at mga bato. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yukato na subukan, at idirekta ang kanyang mga iniisip ng mas malalim upang makita ang unahan kung saan humiram ng kapangyarihan ang mga ley master at ginamit ito sa paghabi ng mga spell. Sa lalong madaling panahon, si Yukato ay naghuhumindig sa Penonabik at sinabi kay Haruoki na nakakita siya ng malaking agos na kumikislap sa kalaliman ng lupa na tinitingnan niya ang isang matama, at ipinaliwanag na ang mga nilalang na ito ay mga bula na ginawa ng ley na enerhiya na iyon at maaring maging aramati kung sila ay masira. Kaya, bilang mga ley master, ang kanilang misyon ay i-purify at ibalik sila sa kanilang orihinal na agos. Nang sabihin ni Yukato kay Haruoki na kumain si Ibuki ng matama, tumugon si Haruoki na ang pagkonsumo ng isang aram-atami ay nangangahulugan ng pagiging halimaw sa sarili, kaya si Ibuki ay unti-unting nagiging isang aram-atami mismo. Nang maglaon, tinanong ni Haruoki si Sejiwa tungkol sa kapakanan ni Ibuki, at sumagot si Sejiwa na hindi siya ganoon kaganda, ang kanyang katawan ay tiyak na nagpapakita ng masasamang epekto ng pagkain. Nang tawagin ni Haruoki si Ibuki na isang walang iisip na nagsasakripisyo ng sarili, sinagot ni Sejiwa na ito ay dahil ayaw niyang makitang may masawi muli. Pagkatapos ay hiniling ni Haruoki kay Sejiwa na turuan ng maayos si Yukato para hindi na niya ito kailangang malaman ang tungkol sa ley energy kay Ibuki. Nang sumagot si Sejiwa na tila hindi siya karapat-dapat bilang isang guro, hindi sumang-ayon si Haruoki. Sinabi na si Yukato ay tahimik na tumitingin kay Sejiwa, at sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang mga alaala ay hinahanap niya si Sejiwa na nagligtas sa kanya noong nakaraan. Samantala, dinala siya ng dalawang estudyante ni Yukato sa isang hardin ng cherry blossom at ipinahayag na nais nilang makipagkaibigan sa kanya. Sa una, tuwang-tuwa si Yukato nang marinig ito, ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang nakakakilabot na pagbabalik-tanaw, at ang kanyang ngiti ay napalitan ng malungkot na buntong hininga. Nang tanungin ng mga lalaki kung gusto niyang sumali sa kanilang master at magsanay sa ilalim niya, sumagot si Yukato na nagsasanay na siya sa ilalim ni Sejiwa. Tumanggo ang mga lalaki bilang tugon, sinabing si Sejiwa ay isang walang silbing guro at hindi dapat sayangin ni Yukato ang kanyang potensyal na pagsasanay sa ilalim niya. Dinala nila si Yukato sa kanilang lugar ng pagsasanay at sinabi sa kanya na nais nilang subukan ang kanyang mga kakayahan. Hindi nagtagal,
Ang nerdy na si Chitaro ay naglagay ng buto sa lupa at nag-enchant ng kanyang spell, at hindi nagtagal ay sumibol ang buto sa isang maliit na halaman. Hindi nagtagal ay itinanam din ng ibang estudyante ang kanyang puno sa tulong ng mahika, ngunit ang kanya ay halos mas malaki kaysa kay Chitaro. Di nagtagal, pareho silang nagsimulang mag-away sa isa't isa tungkol sa kung sino ang mas maraming lay energy at kung sino ang mas mahusay na gumanap, na iniwan si Yukato na kumilos bilang middleman. Kahit sobrang nahirapan, nagawa ni Yukato na pigilan ang dalawang lalaki sa pagsira sa isa't isa. Upang makagambala sa kanila, hiniling ni Yukato sa dalawa na ipaliwanag ang spell sa kanya upang mas matutunan niya ang mga bagay. Kaya't pareho silang naglagay ng mapagmataas na ekspresyon ng mukha at sinabi sa kanya na ituon ang kanyang lakas, at para sa mas mahusay na pagsasanay, dapat na sumama si Yukato sa kanilang master. Ginagabayan nila si Yukato na pakalmeyan ang kanyang isip, ilabas ang kanyang katawan, at idirekta ang kapangyarihan sa binhi upang ito ay sumibol. Halos hindi maintindihan ni Yukato ang mga tagubilin, ngunit dahil ipinaliwanag na sa kanya ni Haruki ang tungkol sa daloy ng enerhiya ng lei, nagpatuloy siya upang subukan iyon sa binhi. Iniisip ng dalawang lalaki na ang isang baguhan na tulad ni Yukato ay halos hindi na makakapag-usbong ng buto, ngunit sa kanilang pagkataranta, sa sandaling ay focus ni Yukato ang kanyang enerhiya, ang binhi ay nagiging halaman at biglang nagsimulang tumubo bilang isang malaking puno ng peach. Ang mga sanga ay kumakalat sa lahat ng direksyon na may hinog na mga mailukotan sa buong puno, at ang mga ugat ay nagsisimulang maghukay ng mas malalim sa lupa. Sinisigawan siya ng dalawang lalaki upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, kung hindi, masisira niya ang training ground nila. Ngunit walang kontrol si Yukato sa kanyang malaking stream ng enerhiya. Sa kabilang banda, pinapanood ni Sejiwa ang mga lalaki na gumaganap, tumalon pababa sa sanga ng puno, at hinihiling sa kanila na humingi ng tulong sa mga matatanda kapag kinakailangan. Si Sejiwa ay tumayo sa likod ni Yukato at ipinaliwanag sa kanya na para sa pagkontrol ng lei energy kailangan niyang tumuon sa pinsala. Hinihiling niya sa kanya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan kung wala siyang kontrol dito. Hiniling niya kay Yukato na ay enchant ang mga spells kasama niya, at sa lalong madaling panahon ang puno ay tumigil sa paglaki at bumalik sa orihinal nitong anyo. Nagpasalamat si Yukato kay Sejiwa sa paghikayat sa kanya at pagtulong sa kanya sa mga spell. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Yukato sa dalawang kaibigan sa pananakot sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Matapos makabangon, ang dalawa ay pumupuri sa kamanghamanghang pagpapakita ni Yukato at sinabi sa kanya na siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Nang tanungin ni Yukato kung hindi sila natatakot sa kanya, sumagot sila na hindi, at gusto nilang mag-aral siya sa kanila. Natutuwa si Yukato na hindi natatakot sa kanya ang mga lalaki, ngunit magalang niyang tinanggihan ang kanilang alok na magkasamang mag-aral dahil gusto niyang si Sejiwa ang maging guro niya. Sinisikap ni Yukato ang kanyang makakaya upang matutunan ang mga spells sa pamamagitan ng puso, ngunit kung minsan ay nalilimutan niya ang mga ito. Patuloy siyang tinutulungan ni Sejiwa, at nagsasanay silang tulungan si Yukato na kontrolin ang nakakabaliw na pagsabog ng enerhiya. Tinulungan niya si Yukato sa pag-aaral na kontrolin ang enerhiya upang hindi ito malayang damaloy at hiniling kay Yukato na baligtarin ang posisyon ng kanyang spell at pagkatapos ay ginawa niya ito. Makakatulong ito kay Yukato na balansehin ang mabibigat na spell at gamitin ng husto ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, biglang isang lindol ang tumama sa isla, na nakagambala kay Yukato, at hindi nagtagal ay nakahiga na si Sejiwa sa sahig. Sinabi sa kanya ni Sejiwa na kung maabala siya ng isang maliit na lindol, nangangahulugan iyon na kailangan pa niya ng maraming pagsasanay. Kinabukasan habang nag-aalmusal, muling tumama ang isa pang lindol sa isla ng Ayaka. Ipinaliwanag sa kanya ni Ma'am Ika na ang Ayaka ay isang bulkan na isla, kaya patuloy itong tinatamaan ng mga lindol. Nang tanungin ni Yukato kung hindi sila natatakot sa kanila, sinagot niya na ang Ayaka ang kanilang tahanan at mayroon silang sapat na mga first aid kit at helmet upang lumikas, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yukato tungkol doon. Maya-maya, nagmamadaling pumasok si Sejiwa at tinanong si Ma'am Ika kung may lindol na naman ngayon. Nang tumugon si Ma'am Ika, hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng pera para sa kanyang inumin. Nang tanungin ni Yukato kung bakit kailangan niya ng pera kapag lumindol, sinagot ni Sejiwa na ngayon ay bibisitahin niya ang libingan ng kanilang master. Pareho silang lumakad papunta sa libingan ni Makoto,
at pinaalis ni Sejiwa ang mga matami at hiniling kay Yukato na tulungan siyang linisin ang libingan. Nagbubuhos sila ng tubig sa lapida, nagtatanim ng mga panla, at nagsusunog ng mga insenso. Nagtanong si Yukato kung bakit sila bumibisita sa libingan pagkatapos ng lindol, at nalaman niya mula sa isang grupo ng mga matatanda na ang dragon ay dapat nagalit kagabi, kaya kailangan nilang manalangin kay Makoto upang protektahan ang isla. Hindi nagtagal, pinaupo ni Sejiwa si Yukato sa tabi niya at inalok siya ng inumin, ngunit tumanggi siya dahil hindi pa rin siya lumampas sa kanyang edad sa pag-inom. Sumagot ang matandang lalaki doon na mahigit 10 taon na ang nakalipas, at hindi sila makakaligtas sa malaking pagsabog kung hindi sila ililigtas ni Makoto. Nang mausisa ni Yukato kung ano ang ginawa ng kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas, pinagalitan ng matandang babae si Sejiwa sa hindi pagsasabi kay Yukato tungkol sa kanyang ama. Kaya't nilagok ni Sejiwa ang kanyang inumin at tinanong si Yukato kung narinig niya ang tungkol sa 2 dragon sa rehiyon ng Ayaka. Sumagot si Yukato na narinig niya ang tungkol sa mga dragon ng apoy at tubig, kaya ipinaliwanag ni Sejiwa sa kanya na ang mga lindol dito ay dulot ng dragon ng apoy, na isang pangunahing ley energy current na nilagyan ng fire energy. Bukod dito, ang mga bulkan sa ilalim ng isla ay mas aktibo ngayon dahil ito ay naging masyadong malakas. Dahil 15 taon na ang nakalilipas, ang lawa sa ika-4 na isla ay ganap na natuyo. Higit pa riyan, nawala rin ang water dragon, at nagdulot iyon ng pagkaputol ng balanse sa pagitan ng apoy at tubig. Kaya maliban na lang kung babalik na sa normal ang mga pangyayari, posibleng muling sumabog ang ika-4 na isla. Si Master Makoto ang nagsagawa ng ritual ng pagpapatahimik ng dragon at pinigilan ang kapangyarihan ng apoy na dragon. Iyon ang nagngangalit na puwersa ng kalikasan, at iyon din sa kanyang sarili. Ang isla ay naging mapayapa sa loob ng mahigit 1 dekada dahil sa mga ritual ni Makoto. Sinabi ng matandang babae kay Yukato na ang isla ay may malaking utang sa kanyang yumao na ama at siya ay tulad ng isang buhay na Diyos para sa kanila. Nang marinig ito, binigay ni Yukato ang kanyang paggalang sa kanyang ama, sinabi na hindi niya ito gaanong kilala, ngunit sigurado siya na siya ay isang mahusay na tao. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Yukato at Sejiwa ang may lilang buhok mula sa sekyo ng Ayaka, ngunit umalis siya nang hindi binabati sila pabalik. Kaya dinala ni Sejiwa si Yukato sa isa pang libingan at sinabi sa kanya na ngayon din ang anibersaryo ng pagkasawi ng mga magulang ni Ivana. Biglang napansin ni Yukato ang isang grupo ng mga susi na may cute na keychain sa lupa sa tabi ng libingan. Sa hapon, pareho silang bumisita sa unang isla dahil gusto ni Yukato na ibalik ang keychain kay Ivana. Hindi nagtagal, muli nilang nakatagpo ang mga estudyante ni Haruki na sina Yoko at Shitaro, at kinutya muli ni Sejiwa ang kanilang mga pangalan. Nagtanong si Yukato kung bakit sila nasa unang isla, at pareho silang tumugon na ang lindol ngayong umaga ay nakagambala sa enerhiya ng mga isla, kaya inutusan sila ng kanilang amo na si Haruki na suriin ang mga bayan. Sinabi sa kanila ni Yoko at Shitaro na wala silang nararanasan na anumang problema, ngunit magpapatrolya sila sa buong lugar dahil inutusan sila ng kanilang amo. Nang malaman ng dalawa na papunta sina Sejiwa at Yukato kay Ivana, bigla silang kinabahan at nagpaalam sa kanila, sinabing magkikita silang muli pagkatapos ng petroleum. Nang tanungin ni Yukato kung hindi sila bibisita kay Ivana kasama nila, nag-aalangan silang sinabi sa kanya na hindi nila magagawa dahil ang mga bagay sa pagitan ng seguridad ng Ayaka at ng kanilang amo ay hindi maganda. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar ni Ibuki at binati siya, na sinasabi na sila ay dumating upang maghatid ng isang nawawalang bagay. Sinabi ni Ibuki sa kanila na iulat ito sa kanyang assistant na si Makita, at bago umalis, hiniling niya kay Yukato na alagaan ang kanyang sarili dahil maaaring maging mahirap ang mga bagay ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi nila kay Makita ang tungkol sa pagkabalisa ni Ivana dahil sila ay nagpunta sa tabi ng libingan, kaya tiniyak ni Makita sa kanya na sa Ayaka Island ay pinapadala nila ang kanilang mga sawi na may ngiti, ngunit depende ito sa kung paano sila nasawi, at mahirap pa rin ito para kay Ivana. Nang tanungin ni Yukato kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang, sinagot ni Makita na ilang taon na ang nakalilipas, isang firemat ama ay lumaki ng sapat upang masunog ang isang bahay. Inasikaso ito ni Ibuki, ngunit hindi niya mailigtas ang lahat.
Sinabi sa kanya ni Makita na ang buhay ng mga tao at ang mga aksyon ng Mat-ama ay tinutukoy ng daloy ng enerhiya, kaya mahalagang tanggapin ang lahat ng may ngiti. Ngunit maraming tao ang ayaw tanggapin ang likas na katangian ng isla ng Ayaka, kaya't inilabas nila ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagpaslang sa Aram Atami. Nang maramdamang dumidilim na ang kapaligiran sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni si Jiwa na pagaanan ang mood para kay Yukato. Di nagtagal, napagtanto ni Makita na talagang pinabigat niya si Yukato sa kanyang mga iniisip, at humingi siya ng tawad sa kanya. Nang ibigay ni Yukato ang keychain kay Makita, hiniling niya sa kanya na ihatid ito kay Ivana mismo. Hindi nagtagal ay dumating si Ivana sa tindahan, at ibinigay ni Yukato ang mga susi sa kanya. Hiniling sa kanya ni Makita na magpasalamat kay Yukato, at nag-aalangan siyang nagpasalamat sa kanya, na sinasabing mahihirapan siya kung wala ang mga susi na ito. Sinabi sa kanya ni Yukato na humingi din siya ng tawad sa kanyang mga magulang para sa pakikisalo sa kanilang anibersaryo ng kasawian. Biglang nagsimulang umuga muli ang lupa, at ibinalita ni si Jiwa na sa pagkakataong ito ay isang Aram Atami na may maraming enerhiya ng apoy, at agad na tumakbo palabas si Ivana. Nag-aalalang sinabi ni Makito sa kanila na si Ivana ay kumikilos ng walang ingat tuwing may fire Aram Atami. Nang marinig ito, tumakbo sina si Jiwa at Yukato upang hanapin si Ivana. Habang mabilis na kumakalat ang apoy, tinutupok ang lahat ng nasa daan nito, mabilis na nagpakawala si Jiwa ng agos ng magic ng tubig, inaapula ang apoy at iniligtas ang isang babae na nahuli sa kaguluhan. Ang kanyang focus ay tumindi habang iminuwestra niya si Yukato, hinihimok siyang tahimik na hanapin si Ivana sa gitna ng usok at pagkawasak. Mabilis na sinimulan ng pulisya na kontrolin ang magulong eksena, itinulak pabalik ang karamihan ng tao at sinigurado ang lugar. Samantala, tumakbo si Ivana ng buong bilis, binibigkas ang kanyang mga spells ng may determinasyon habang si Yukato ay sumusunod ng malapit sa kanyang likuran. Matalas ang kanyang focus nang makita niya ang isang Aram Atami na umaatake sa dalawang natatakot na bata. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa harap ng nilalang, pinuprotektahan ang mga bata mula sa pinsala. Sinenyasan niya ang mga ito na tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Walang pag-aaksaya ng oras, si Ivana ay sumugod sa Aram Atami. Ang kanyang mga spell ay handa na, ngunit bago siya makapaghampas, ang Aram Atami ay naglunsad ng isang nagninangas na putok na tumama sa kanya, na pinilit siyang madapa pabalik. Ang sakit ay bumabalot sa kanya, ngunit ayaw niyang sumuko. Sa pagsagawa ng isa pang spell, nagawa niyang iwasan ang susunod na pag-atake. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga huling sandali ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang Fire Aram Atami na tumapos sa kanilang mga buhay, at isang matinding galit ang nabubuo sa loob niya. Dahil sa galit at kalungkutan, sinugod niya ang Aram Atami gamit ang lahat ng mayroon siya, na nagpakawala ng matinding pag-atake. Gumanti ang Aram Atami ng napakalaking bowl ang apoy na direktang nakatutok sa kanya. Tulad ng tila hindi maiiwasan, pumasok si Yukato, lumikha ng isang protection na kalasag sa paligid niya. Agad na tinanong ni Yukato si Ivana kung ayos lang siya, ngunit biglang sinimulan ng Aramati na salakayin ang water barrier ni Yukato. Ginagamit niya ang kanyang pagkakataon na buksan ang mga bumulwak ng tubig upang maapula ang apoy ng Aramati, ngunit pagkaraan ng ilang panahon ang halimaw ay gumamit ng higit na apoy upang kontrolin ang mahinang mga spell ng tubig ni Yukato. Maya-maya ay tumakbo si Yako at Shitaru patungo sa kanila, nagtatanong kung ayos lang sila. Sa lalong madaling panahon, isang Fire Aram Atami ang nagngangalit at nagsimulang maglunsad ng singsing ng apoy sa paligid ng harang ni Yukato. Nakiusap si Yukato sa iba na tumakas, ngunit si Ivana ay hindi tumatakbo kahit saan dahil alam niyang kung siya ay makatakas ay susundan sila ng Aram Atami at ang mga taong bayan ay mahuhuli sa labanan. Tumalon si Ivana sa hangin ng buong lakas, hinampas ang kanyang kamay na bakal sa mukha ng Aram Atami. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay umaalingaw sa buong larangan ng digmaan, na nagpasindak sa halimaw saglit. Mabilis niyang tinasa ang kaguluhan sa paligid niya at tinawag ang iba, hinihimok silang i-back up siya at manatiling malayo sa kumakalat na apoy. Alam niyang hindi niya kayang mahuli ng walang bantay. Si Yukato ay humakbang pasulong, ipinadala ang kanyang alindog upang ipahiram kay Ivana ang lakas na kailangan niya.
Isang surge ng enerhiya ang dumaloy sa kanya, at sa lalong madaling panahon isang malakas na alon ng tubig ang bumagsak sa Aram Atami, na sinusubukang pahinain ito. Ngunit ang halimaw ay umiwas sa pag-atake at bumangon, umuungal sa panibagong galit. Napagtatanto na kailangan nila ng higit na kapangyarihan, lumingon si Yukoto kina Yoko at Shitaro, na hinihimok silang pagsamahin ang kanilang lakas sa kanya. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na lumaban kasama sina Yukoto at Ivana sa halip, determinadong harapin ng direkta ang halimaw. Ang kanilang katigasan ng ulo ay nakakadismaya kay Yokaigo, ngunit walang oras para makipagtalo habang patuloy ang labanan. Biglang umatake ng apoy ang halimaw patungo sa kanila, mabangis at walang humpay. Mabilis na tumugon sina Yoko at Shitaro, gamit ang kanilang pamaypay at damaykit upang ilihis ang maapoy na pag-atake. Ipinadala nila ang apoy na umaalingaw pabalik sa Aram Atami, na pansamantalang pinipigilan ang pagsulong nito. Sinamantala ang pagkakataon, si Yukoto ay nagpatawag ng isa pang alon ng tubig, muling binasa ang halimaw at pinipigilan ang apoy. Hindi nag-atubili si Ivana, siya ay sumugod pasulong at naghatid ng isa pang nakakadurog na suntok sa ulo ng Aram Atami, ang kanyang mga kamay na bakal ay tumatama sa walang humpay na kapangyarihan. Para sa isang sandali, tila sila ay nanalo, ngunit ang Aram Atami ay umuungal muli at nagsimulang umatras, sinusubukang takasan ang kanilang walang humpay na pag-atake. Tumanggi ang grupo na tumakas ito, kaya hinabol nila ang Aram Atami. Ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag, pinag-uugnay nila ang kanilang mga pag-atake, pinagsasama ang kanilang mga natatanging kakayahan sa isang kolektibong pag-akyat ng enerhiya. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nanag sa Aram Atami, sa wakas ay pinatahimik ang nagngangalit na halimaw. Habang ang apoy ay nawawala at ang larangan ng digmaan ay nagiging tahimik, ang grupo ay sama-samang nakatayong matagumpay. Ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama at hindi sumusukong pasya ay nagpatuloy sa kanila, na nagpapatunay na ang kanilang lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Nang sa tingin nila ay tapos na ang panganib, tatlong Aram Atami ang sabay-sabay na umatake sa lungsod. Hiniling ni Ivana na tumakas sila, ngunit ginamit ni Yukoto ang kanyang water spell upang atakehin ang Aram Atami, ngunit sa huli ay pinipilit niya ang kanyang sarili. Ang Aram Atami ay hindi naapektuhan, kaya't hiniling ni Ivana na tumakas sila pagkatapos na makagambala sa Aram Atami, dahil walang paraan na maaari nilang harapin ang tatlong makapangyarihang Aram Atami ng mag-isa. Ngunit bago sila makatakas, hinaranggan ng Aram Atami ang kanilang paglabas at binitag sila sa hanay ng fire barrier nito. Gayunpaman, dumating si Haruoki upang iligtas sila at pinatahimik ang Aram Atami, habang ginagamit ni Ibuki ang kanyang baril upang pumaslang ng isa pa. Biglang, sinubukan ng ikatlong Aram Atami na salakayin sila, ngunit bago ito mapatahimik ni Haruoki, pinaputukan ito ni Ibuki gamit ang kanyang baril. Binigyan ni Haruoki si Ibuki ng isang mapanganib na tingin, at nararamdaman na ni Yukoto ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos ang Aram Atami ay naging isang bagay na mapanganib, at si Ibuki ay naghahanda na gamitin ang kanyang itim na mahika, ngunit pinigilan siya ni Haruoki, na sinasabi na ito ay labag sa batas. Hiniling sa kanya ni Ibuki na hayaan siya at huwag makialam sa kanyang trabaho, na sinasabi sa kanya na dahil sila ay masyadong mahina, hindi nila nailigtas ang kanilang master. Ginamit ni Haruoki ang kanyang spell para basagin ang Aram Atami, ngunit pinaputukan ito ni Ibuki at tumakbo patungo dito upang tapusin ito. Ginagamit ni Haruoki ang kanyang mahika para pigilan siya, na sinasabing mawawalan siya ng kakayahang bumalik sa pagiging tao. Ngunit si Ibuki ay hindi handang makinig sa kanya. Di nagtagal, nag-away silang dalawa para protektahan ang isa't isa, at napagtanto ni Yukoto na kung patuloy silang mag-aaway ng ganito, madyay gising muli ang Aram Atami. Ngunit biglang, dumating si Sejiwa na parang isang bayani at pinatahimik ang Aram Atami at hiniling sa dalawa pa na ihulog ang kanilang mga ulo sa tubig upang pagnilayan ang kanilang mga aksyon. Nang marinig nila ito, pareho silang humiwalay sa isa't isa at humingi ng paumanhin sa kanilang mga estudyante dahil sa pag-arte nila na parang mga bata. Bago umalis, binalaan ni Haruoki si Ibuki na hinding-hindi gugustuhin ng kanilang yumao na master na makisali siya sa black magic. Nang marinig ito, tumugon si Ibuki na wala siyang pakialam sa kung ano ang iniisip ng isang nasawi, kaya gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang mabura ang kanyang mga nakaraang pagsisisi. Sa gabi,
Lahat sila ay nagtitipon sa istasyon ng tren ng marine liner upang umuwi, ngunit hindi pa bumabalik si Haruoki. Si Sejiwa, na lasing, ay casual na nagbibiro sa pagsasabing marahil ay ipinagdiriwang ni Haruoki ang pacification ng Aram Atami kasama ang alkalde. Sumagot sina Yoko at Chiteria na babalik sila sa shrine dahil inutusan sila ng kanilang amo na si Haruoki. Hiniling din ni Yukato kay Sejiwa na umuwi na. Pinasasalamatan nila si Ivana sa pagkilala sa kanila, at si Sejiwa ay casual na nagsabi na dapat nilang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanilang mga balat mula sa Fire Aram Atami ngayon dahil kung wala siya ay mababasa nila ang kanilang pantalon. Sumagot si Yukato na hindi siya naruroon kapag kailangan nila siya ngunit sa huli ay nagpapakita siya upang nakawin ang palabas. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yukato kay Ivana at sinabi sa kanya na naging napakalakas niya ngayon, lalo na nang hindi siya tumakas at humarap sa Aram Atami. Sinabi niya kay Ivana na inaasahan niyang makatrabaho siya muli kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Ibinigay sa kanya ni Ivana ang kanyang social media account, at agad na hinikayat ni Sejiwa si Yukato upang kumilos ng cool at ibigay din ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ngunit si Yukato ay patuloy na nangangapa na parang isang teenager na nawawala sa kanyang landas. Nang tanungin ni Yoko at Chitaro kung pareho lang silang magpapalitan ng kanyang mga kontak, binigay din ni Ivana sa kanila ang kanyang account, ngunit natarante sila. Hindi nagtagal ay nagpalitan sila ng kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nangakong magiging magkakaibigan. Sinabi ni Mako kay Yukato na noong buhay pa ang ama ni Yukato, sina Sejiwa, Batang Yukato, Ma'am Ika, Haruoki, at Ibuki ay magkasamang nakatira sa iisang tahanan. Si Makoto at ang kanyang mag-aaral na sina Haruoki at Ibuki ay madalas na pumupunta para sa Aram Atami hunts at umuwi na nasaktan, habang sina Yukato at Sejiwa ay nananatili sa bahay kasama si Ma'am Ika. Yun ang mga panahon na parang sinumpaang magkapatid sina Ibuki at Haruoki, laging nakakabit sa balakang. Si Sejiwa, gaya ng dati, ay isang tamad at madalas na sinisipa dahil sa hindi pag-ensayo ni Master Makoto kasama ang dalawa pa. Isang araw, tinanong ni Ibuki kung maaari silang magsama ni Haruoki para sa ritual na pagpapatahimik ng dragon, at nangako siyang susuportahan si Haruoki. Ngunit tumanggi si Makoto, sinabing hindi pa rin handa si Haruoki para sa malaking misyon na ito. Sinabi sa kanila ni Makoto na kailangan pa nilang magsanay at magayos ng kanilang mga kasanayan upang mapangunahan nila ang ritual sa loob ng ilang taon sa tulong ni Sejiwa. Si Sejiwa, ang tamad, ay nagsabi kung bakit kailangan niyang gawin ang ritual taon-taon upang patahimikin ang dragon upang hindi ito sumabog. Sinabi sa kanya ni Makoto na nami-miss ng dragon na apoy ang dragon ng tubig pagkatapos nitong mawala, at iyon ang dahilan kung bakit siya napahagulgol. Kaya ang magagawa lang nila ay patahanan siya sa pamamagitan ng pagsil sa kanya sa loob ng bulkan. Hiniling niya sa kanila na bantayan siyang mabuti ngayong taon para masundan nila ang parehong proseso para sa susunod na taon. Dati nilang ginugugol ang kanilang mga araw sa kasiyahan sa tahanan ni Yukato noong bata pa sila, inom ng shake ice, kumakain ng fish curry, at tinutulungan ang batang Yukato na lumaki. Pinalaki sila ni Makoto sa sobrang pagmamahal. Dati niyang dinadala ang mga ito para sa mga paglalakbay, paliguan ng mainit na tubig, at kapana-panabik na mga pagdiriwang ng nyebe. Isang araw, nang patulugin ni Makoto si Yukato, isang malakas na lindol ang tumama sa isla ng may kidlat at kulog. Ang panahon ay naging lubhang nakapipinsala. Lumabas si Makoto ng bahay para mag-inspeksyon. Sinabi niya kina Haruoki at Ibuki na pupunta siya sa mainland upang hanapin ang ritual na sandata na gagamitin upang patahimikin ang apoy na dragon. Pumayag si Ibuki na kontrolin ang lahat kasama si Haruoki hanggang sa bumalik si Makoto. Di nagtagal, naglibot sina Haruoki at Ibuki upang suriin ang mga kakaibang pangyayari sa isla, at nalaman nila na ang impluensya ng ika-4 na isla ay kumakalat sa lahat ng dako, na naging sanhi ng kakaibang pag-uugali ni Minimos sa buong isla. Hiniling sila ni Ma'am Ika na manatili sa bahay hanggang sa bumalik ang kanilang master, ngunit tinanggihan ng dalawa ang alok, at sinabing pinahina ng lindol ang selyo ng ika-4 na isla. Isa pang lindol ang tumama sa isla, at si Yukato ay namutla sa takot. Sinabi sa kanila ni Haruoki na ito ang mga foreshocks, at kung mangyari ang aktwal na pagsabog, sisirain ito ang lahat ng Ayaka Islands.
Ipinaalam niya kay Ma'am Ika na ang dragon na apoy ay orihinal na naging magaspang upang itaboy ang lawa at ang dragon ng tubig sa loob nito. Idinagdag ni Ibuki na ito ay dahil pinapanatili nila itong nakulong sa loob ng isang hadlang, at ngayon siya ay naging isang bomba na handang sumabog anumang oras. Ang tanging pagpipilian nila ay ang pagsasagawa ng dragon pacifying ritual habang wala ang kanilang master. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano, hiniling ng isang lalaki sa isang maliit na truck sina Ibuki at Haruoki na hilingin kay Ma'am Ika at sa mga bata na lumikas at mabilis na makarating sa mga daungan, kung saan magdadala ang alkalde ng isang malaking bangka upang tulungan silang makatakas. Pareho nilang hiniling kay Sejiwa na manatili kasama sina Ma'am Ika at Yukoto, at pagkatapos ay lumipad sila palayo sa ikaapat na isla. Ang isla ay ganap na natatakpan ng lava, at halos lahat ay nawasak. Pareho silang nagpasya na gawin ang pacifying ritual na wala ang kanilang master, at hindi nagtagal ay sumiklab ang apoy ng asul na liwanag mula sa kailaliman ng lupa. Ang kanilang ritual ay halos nagpapahina sa kapangyarihan ng apoy na dragon, ngunit biglang, isang napakalaking bulkan ang sumabog, at ang apoy na dragon ay lumabas mula sa bunganga ng mga bundok. Nagsimulang humagupit ang dragon sa lahat ng dako, na nagdulot ng mas maraming pagkawasak at kaguluhan. Napagtanto ng dalawa na ang dragon na ito ay nakulong pa rin sa selyo, kaya napagpasyahan nilang kumpletuhin ang ritual at itatak ito ng buo. Ang hadlang ay ginawa ng kanilang mga ninuno at sapat pa rin ang lakas upang hawakan ang dragon sa loob ng ilang panahon, kaya nagsimula silang magbuhos ng mas maraming kapangyarihan dito upang hindi ito masira. Ang pagprotekta sa isla ay ang huling pag-asa ni Ibuki at Haruoki, at patuloy silang nagbuhos ng mas maraming enerhiya sa hadlang gamit ang mga spells habang ang dragon ay umungal at humahampas sa galit. Biglang bumagsak si Ibuki sa lupa dahil pagod na pagod siya, ngunit hiniling niya kay Haruoki na ipagpatuloy ang pagbubuklod sa dragon nang hindi nag-aalala tungkol sa kanya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang dragon ay namamahala na tanggalin ang selyo ng dambana at naghahanda na itutok ang apoy nito kay Ibuki, ngunit bago maabot ng apoy si Ibuki, pumasok si Haruoki sa pagitan at iniligtas siya mula sa pagkasunog. Si Ibuki ay tumingin sa kanya sa parehong galit at pagtataka, nagtatanong kung bakit tumigil siya sa pagsezeal sa dragon upang iligtas siya. Ngunit biglang, nakita nila si Master Makoto na umuusbong mula sa apoy, walang awa na nakikipaglaban sa dragon upang patahimikin ito. Mapanganib na bumungad sa kanila ang napakalaking nguso ng dragon na halos umabot na sa langit. Humingi ng paumanhin si Makoto sa kanyang pagdating ng huli at naghanda upang muling gawin ang ritual. Itinatakda niya ang ritual na kasangkapan sa lupa at nagsabi ng kanyang mga mantra, at sa lalong madaling panahon ang dragon ay nahuli sa mga tanikala. Sinabi ni Makoto sa mga lalaki na kung hindi nila tatakan ang dragon, sisirain sila nito dahil huli na para matigil ang pagsabog, at kailangan din nilang pigilan ang mga isla ng Ayaka na masira. Nang tanungin ng mga lalaki kung magagawa nila iyon, sumagot si Makoto na posible kung itataya niya ang kanyang buhay. Inalok ni Ibuki na samahan si Makoto, ngunit hiniling ni Makoto kay Haruoki na kunin si Ibuki at tumakbo, at ginawa ni Haruoki ang hiniling sa kanya. Nag-aatubili, sa labis na kahirapan, ibinagsak ni Haruoki si Ibuki sa lupa, at napagtanto ng isang galit na Ibuki na si Haruoki ay nasugatan din ng husto. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid upang makita na ang pagsabog ay naging mas malaki, at siya ay sumigaw sa galit at kawalan ng kakayahan. Ang labanan ng pagtatatak sa dragon ay napakalaki, at ang kalangitan ay nagninggil sa pula buong magdamag. Kinaumagahan, nang laminggalinga ang mga tao sa paligid, parang walang nangyari, ngunit sa isang gabi lang, matinding pinsala ang natamo ng Ayaka. Nang maglakad sina Haruoki at Ibuki patungo sa crater upang hanapin ang kanilang master, nakita nila itong nakaupo doon, ngunit nang tingnan nilang mabuti, napagtanto nilang sawi na ito pero nakangiti pa rin siya. Bumagsak si Ibuki sa lupa na desperadong nagnanais na bumalik ang kanilang master, ngunit matagal na siyang nawala sa labanan kagabi. Pagkatapos noon, parehong madalas na nagtatalo sina Haruoki at Ibuki tungkol sa kanilang hinaharap bilang mga lay master, at sa wakas ay naghiwalay sila ng landas. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Ibuki pagkatapos malaman ang ilang mapanganib na mga spell, at ngayon ay pareho silang may hindi magandang relasyon.
Nang matapos ni Makoto ang kwento, tumingin si Yukato sa direksyon ni Sejiwa at napagtanto niyang sa mapanganib na gabing iyon, si Sejiwa ang nagligtas sa kanya at nagpakalma sa kanya. Isang hapon, habang umiidlip, napagtanto ni Yukato na hindi na siya binabangungot mula nang lumipat siya sa islang ito. Tapos bigla siyang nagising na nabulunan at umuubo, at umupo agad si Sejiwa sa tabi niya at tinatanong kung okay lang siya. Nang tumingin si Sejiwa sa mga mata ni Yukato, nakita niyang naging light shade blue ang mga ito, ngunit bago pa siya makapagtanong ng kung ano-ano, nagping ang cellphone ni Yukato na may mensahe. Tiningnan ni Yukato ang kanyang telepono upang makita na ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng isang group chat na nagpaplanong mag-chill sa linggo. Sumulpat si Sejiwa sa likuran at masayang nagtanong kung pupunta si Yukato sa Kasen Festival sa linggo. Pagkatapos ay pumasok si Sejiwa sa loob at nagdala ng isang nakaugalian na maskara at ibinigay ito kay Yukato, na sinasabi na isinusuot ito ng mga tao sa pagdiriwang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang maskara na ito ay ginamit ni Master Makoto. Sa linggo, narating ni na Sejiwa at Yukato ang festival grounds, at si Yukato ay nasa sabik na makakita ng malaking pagtitipon. Hindi nagtagal ay nahanap siya ng mga kaibigan ni Sejiwa at hiniling sa kanya na samahan sila sa stall, ngunit nagpa siya si Sejiwa na manatili kay Yukato at tinukso siya na gagamitin niya ang kanyang pera at magsaya silang magkasama. Ngunit biglang, nakita nila si Ivana na nakasuot ng magandang kimono, at hiniling ni Yukato sa kanya na samahan siya para hanapin sina Chitaro at Yoko, habang si Sejiwa ay patuloy na nakatingin sa kanila na parang siya ay isang ligaw na aso. Dinala ni Sejiwa si Yukato sa kabilang panig at hiniling na purihin si Ivana, ngunit sa sandaling tumalikod si Yukato at purihin siya, hindi sumagot si Ivana ngunit pinadalhan niya ito ng text message na nagsasabing salamat. Nagsimulang mamasyal sila habang tumitingin sa iba't ibang stall, at patuloy siyang hinihiling ni Sejiwa na bumili ng isang bagay. Biglang narinig ni Yukato sina Yoko at Chitaro na pinapagalitan ang kanilang master na si Haruoki dahil ibinenta niya ang lahat ng kanilang mga charm bilang freebies sa lahat. Pumasok sila sa kubo, at lahat sila ay nagsimulang mag-ayos ng mga anteng-anteng, habang si Sejiwa, gaya ng nakasanayan, ay lumalayo. Biglang napansin ni Haruoki ang maskara ni Yukato at sinabi sa kanya na ang makita ito ay nagbabalik ng mga lumang alaala ng kanilang master. Nang marinig ito, nagtanong si Yukato kung bakit nagsusuot ng maskara ang mga tao sa pagdiriwang ng Kasen. Kaya't sinagot ni Haruoki na noong mga araw, kahit na ang mga hindi tao ay lumahok sa pagdiriwang na ito, at sila ay mga Diyos at halimaw. Kaya ang mga maskara ay isang dahilan upang makalimutan kung sino ang isa at tamasahin ang pagdiriwang. Pagkaraan ng ilang oras, kapag tapos na ang pag-uuri ng mga anteng-anteng, hiniling ni Haruoki sa mga ito na tangkilikin ang pagdiriwang habang sila ni Sejiwa ang magpapatakbo ng tindahan. Nag-alsa si Sejiwa, sinabi na kailangan niyang alagaan ang mga estudyante at sumama sa kanila bilang kanilang tagapag-alaga, ngunit hiniling sa kanya ni Haruoki na ihinto ang pagsunod sa kanyang mga estudyante. Umalis sila sa shop na nagkukwentuhan at nagbibiruan sa isa't isa nang makaramdam ng kakaibang sakit ng ulo si Yukato, at napaupo siya sa lupa habang hawak ang ulo. Kapag tinanong ni Ivana kung ayos lang ba siya, sinasagot niya na bigla siyang nahihilo pero okay naman siya. Upang gamaan ang kalooban, hiniling ni Yukato ang mga kaibigan na kumain ng kung ano at pagkatapos ay maglaro. Hindi nagtagal, nagsimula na silang kumain ng masasarap na pagkain at lahat ng uri ng laro sa pagdiriwang. Sa kabilang banda, si Sejiwa ay naglalakad na parang nag-iisa, sinusumpa si Haruoki sa paggawa sa kanya na parang asno. Di nagtagal, nakita niya ang apat na estudyante na nagsasaya ng magkasama at nagpas siyang sundan ang mga ito, ngunit nagpasya siyang huwag gawin iyon sa mga mahihirap na estudyante at umalis. Di nagtagal, napansin ni Chitaro na may mga palto si Ivana sa pagsusuot ng mga tsinelas na kahoy at nagtanong kung dapat siyang magdala ng mga band-aid para sa kanya. Iminumungkahi ni Yukato na magpahinga ng ilang oras, ngunit biglang lumapit si Ma'am Ika sa kanila at nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Nang malaman niyang nahihirapang maglakad si Ivana, binagyan niya ito para sa kanya at hiniling sa kanya na huwag maliitin ang isang paltos dahil masisira ang kanyang magandang paa. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang nakangiting Yukato, at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay dating ngumingiti tulad niya kapag siya ay pumupunta sa festival at gumawa ng kaguluhan kasama ang kanyang kaibigang alkalde.
Hindi nagtagal, nakatanggap si Ivana ng tawag mula kay Ibuki, na humiling sa kanya na ipasa ang telepono kay Yukato. Sa sandaling tanggapin ni Yukato ang tawag, tinanong niya kung nag-e-enjoy ba si Ivana, at sumagot si Yukato na siya nga, kaya napangiti si Ibuki sa kabilang panig. Ngunit biglang, si Yukato ay nakakuha ng isa pang pananakit, at siya ay nahulog sa sahig, at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay naging asul. Napagtanto ni Yukato na ito ay tulad ng noong siya ay nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan noong siya ay bata pa. Sa takot na masaktan niya ang lahat, tumakbo si Yukato mula sa pagdiriwang patungo sa malalalim na kagubatan. Sa kabilang banda, napansin ni Haruoki na ang tubig sa pond ay medyo hindi matatag, at hindi nagtagal ay nakita niya si Yukato na tumatakbo sa kagubatan. Hindi nagtagal, huminto si Yukato sa ilalim ng isang puno, ngunit natakot siya nang makita niyang ang kanyang anino ay naging hugis ng dragon. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at pakalmeyan ang kanyang sarili, ngunit ang kapangyarihan ay patuloy na lumalawak at lumalabas sa kanyang katawan. Walang magawa siyang bumagsak sa sahig, ngunit bigla niyang naalala kung paano siya tinulungan ni si Jiwa na kumalma, at sinunod niya ang kanyang pamamaraan. Hindi nagtagal, nakontrol niya ang kanyang sarili, at biglang nakakita siya ng isang kumikinang na lalaking nakamaskara na pumupuri sa kanya at sinabi sa kanya na handa na siyang maging lay master. Sa kanyang pagbabalik, iniisip ni Yukato ang lalaking nakamaskara, at pagkatapos ay nakita niya si Jiwa. Pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya na matutong kontrolin ang kanyang kapangyarihan, ngunit biglang sumabog ang isang bulkan, at lahat ay tumingin dito ng may takot. Nagsisimulang manginig ang lupa, at lahat ay nagpanik, napagtanto na ito ay katulad ng kung paano ito nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Hiniling ng alkalde na huminahon ang lahat at ipaalam sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon, at hiniling niya sa kanila na magtungo sa gitna ng plaza. Hiniling niya kay Ma'am Ika na hilingin sa mga taga-isla na umuwi at maghanda para sa paglikas. Sa kabilang banda, nakangiti si Jiwa habang nakatingin sa bulkan dahil naaalala niya ang mga nakaraang panahon. Ngunit kapag nakita niya ang isang natarantang Yukato, tinanong niya kung gusto or ayaw ni Yukato ang isla. Noong una, iniisip ni Yukato na nababaliw na siya, ngunit tumugon siya na gusto niya ito dahil ito ay isang magandang lugar at nagkaroon siya ng mga kaibigan dito. Nang marinig ito, ngumiti si Jiwa at tumugon na gusto rin niya ang isla, at nawala si Jiwa. Kinaumagahan, muling tumama ang mga aftershocks sa isla, habang si Yukato ay patuloy na nakakakuha ng mga kislap ng mata ng dragon. Tinanong ni Ma'am Ika kung ayos lang ba siya at pagkatapos ay binigyan siya ng safety bag na humihiling sa kanya na lumikas. Nang tanungin ni Yukato kung hindi siya lilikas, sinagot ni Ma'am Ika na siya ay nasa Disaster Prevention Committee, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa makaalis ang lahat, bukod pa si Jiwa ay maaaring makauwi anumang minuto. Nang marinig ito, sumagot si Yukato na hihintayin din niya si Jiwa at tutulungan ang iba pansamantala. Di nagtagal, sinimulan ni Yukato na tulungan si Ma'am Ika sa paglikas, at hiniling niya sa kanya na bantayan ang mga matatanda habang sila ay nakasakay sa bangka. Pagkaraan ng ilang oras, binisita ni Haruoki ang daungan at tinanong si Ma'am Ika kung maaari niyang isama si Yukato, at pumayag siya. Dinala niya si Yukato sa isang liblib na lugar at sinabi sa kanya na may gusto siyang sabihin tungkol sa kanyang kapanganakan. Medyo nag-aalala ang kanyang mga estudyante at nagtanong kung dapat ba nilang iwan silang dalawa ni Yukato. Hiniling ni Haruoki na manatili sila dahil kailangan din nilang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang kalamidad na kasalukuyang nakakaapekto sa Ayaka Island ay dulot ng fire dragon na nakatira dito. Ang kapangyarihan nito ay nauubusan na ng kontrol dahil ang kapangyarihan ng karibal nitong water dragon ay naglaho, at iyon ay nakagambala sa ley energy harmony sa isla. Kaya ang mga mag-aaral ni Makoto ay inatasan na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang tulungan ang mga tao sa isla at ibalik ang balanse ng tubig. Ipinaliwanag niya na 15 taon na ang nakakaraan, ang kapangyarihan ng Water Dragon ay nawala ng malaki, at si Master Makoto ang humawak sa sitwasyon. Ngunit sinusubukan niyang ibalik ang kapangyarihan ng Water Dragon gamit ang isang tiyak na ritual, at nakuha niya ang Hamina na Water Dragon mula sa Ley Energy. Ngunit nagsilang iyon ng isang sanggol na si Yukato sa anyo ng enerhiya ng tubig. Sa paggawa nito,
ang Water Dragon ay maaaring makakuha ng kanyang dating lakas at bumalik upang maglatag muli ng enerhiya. At ang misteryosong lakas ng tubig at ang talento ni Yukato ay lahat dahil ipinanganak siya sa ritual na iyon. At ang lahat ng ito ay nangangahulugan na si Yukato ay ang sagisag ng dragon ng tubig. At sa lalong madaling panahon kinumpirma ni Haruoki ang kanyang mga hinala sa isang eksperimento. Ngunit para mabawi ni Yukato ang kanyang tunay na anyo at magdala ng pagkakaisa sa isla, kailangan niyang ilabas ang kanyang lakas na nakulong sa loob ng 15 taon. Hiniling niya kay Yukato na lumaki ng malusog at malakas, magpatuloy sa pagsasanay, at balang araw ay magiging totoong bersyon siya ng kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa tatlo na pupunta siya sa ika-4 na isla para gawin ang ginawa ni Master Makoto ilang taon na ang nakakaraan, at ipinaalam sa kanila na si Sejiwa na ang bahala sa kanila. Tutol muli si Yukato sa pagtakbo at gustong tulungan si Haruoki at ang iba pa na paamuin ang dragon. Ngunit sinabi sa kanya ni Chitaro na hindi sila sapat na sinanay at magiging mahina. Ngunit bigla nilang napagtanto na si Haruoki ay talagang papunta na upang isakripisyo ang kanyang sarili tulad ng ginawa ni Makoto, kaya nagsimula silang magpanik. Ngunit sina Yako at Chitaro ay tutol pa rin sa ideya na sundin ang kanilang master at magdulot ng higit pang gulo. Ngunit biglang nagpakita si Ivana at sinabi sa kanila na sumasang-ayon siya kay Yukato. Kailangan nilang tumulong sa kanilang mga master at iligtas ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, narating ni Haruoki ang Dragon Shrine ng ika-4 na isla at nagsimulang magsabi ng mahabang panalangin upang masil ang dragon. Biglang nagpakita si Ibuki sa likod niya, ngunit hiniling ni Haruoki na lumayo siya at manood. Sumagot si Ibuki na kaya niyang talunin ang dragon ng mag-isa, at hindi niya kailangan ang tulong ni Haruoki. Di nagtagal, tinamaan sila ng nostalgia, at naalala nila ang lugar ng kasawian ng kanilang master. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na naman silang mag-away. Biglang, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay umuuga muli, at ang apoy na dragon ay lumabas mula sa bunganga ng bulkan. Si Ibuki ay hindi nag-aksaya ng oras at mabilis na pinakawalan ang kanyang enerhiya ng itim na mahika, at sa kabila ng paghiling sa kanya ni Haruoki na huwag gawin iyon, tumalon siya patungo sa dragon. Ginagamit ni Haruoki ang kanyang enerhiya upang alisin si Ibuki sa bibig ng dragon at ipinahayag na haharapin niya ito ng mag-isa. Lumipad siya patungo sa nagngangalit na dragon, ngunit iniligtas siya ni Ibuki. Pareho silang lumilipad sa himpapawid, pinagsama ang kanilang mga lakas, at sinasalakay ang dragon kasama nito. Ngunit biglang, sinunggaban ng dragon si Ibuki at hinampas siya sa bundok. Mabilis na binuhat ni Haruoki si Ibuki, at nakita nila na ang dragon ay halos naging aram-atami. Sinubukan ni Haruoki na ilayo si Ibuki, ngunit ang aram-atami dragon ay nagpakawala ng isang malaking bola ng apoy at sinumpa na enerhiya. Ngunit ang nakakagulat, hinaranggan ito ni Yukato. Napagtanto ni Haruoki at Ibuki na ang kanilang mga estudyante ay nakarating sa ika-4 na isla upang tulungan sila. Nalaman ni Sejiwa ang tungkol sa sikreto ni Yukato, at pareho silang maliliit na bata isang araw nang tinutulungan niya si Yukato na maglakad. Ngunit sa sandaling hawakan ni Baby Yukato ang kanyang daliri, isang bugzo ng tubig ang lumabas sa kung saan, at si Sejiwa ay nagsimulang malunod dito. Ngunit sa kabutihang palad, sinira ni Master Makoto ang spell at sinabi sa isang nalilitong Sejiwa na medyo espesyal si Yukato dahil napakalakas ng kanyang water energy. Magkatugma sina Sejiwa at Yukato dahil masyadong malakas ang water energy ni Sejiwa, ngunit hiniling niya kay Sejiwa na huwag sabihin ito kina Haruoki at Ibuki. Si Sejiwa ay may lihim na pakikipag-usap kay Makoto tungkol sa kinabukasan ni Yukato. Isang araw, tinanong niya kung magiging water dragon si Yukato or makikita pa ba niya ito sa hinaharap. Sumagot si Makoto na magiging matatag siya hanggang sa maging kaedad ni Ibuki at Haruoki. Ngunit pagkatapos nito, kailangan niyang sumailalim sa isang ritual upang maging dragon ng tubig. Ngunit hanggang doon, pinakiusapan niya si Sejiwa na bantayan si Yukato. Ngunit nang masawi si Makoto, ipinadala si Yukato sa ampunan sa mainland, at ayon sa kagustuhan ni Makoto, dapat niyang putulin ang ugnayan sa lahat ng tao sa isla hanggang sa siya ay maging 15 taong gulang. Ayaw ni Ma'am Ika na ilayo ang batang si Yukato sa pamilya ng kanyang ama, ngunit hiniling ni Sejiwa na sundin nila ang huling kagustuhan ng kanyang master.
Hindi nagtagal, malungkot na nagpaalam si Sejiwa kay Yukato at patuloy na naniwala sa desisyon ng kanyang master. Ngunit dahil nasawi na si Makoto, nasugatan sina Ibuki at Haruoki. Nagsimula siyang mag-aral upang maging isang mahusay na lay master at hindi nagtagal ay natutunan niya ang spell ng pagbawi ng Water Dragon, ngunit ang magsasabi ng spell ay masasawi. Pagbabalik sa kasalukuyan kung saan dumating si Yukato at ang kanyang mga kaibigan upang tulungan ang kanilang mga master, sinigawan sila ni Haruoki, na humihiling sa kanila na huminto sa paggawa ng kalokohan. Ngunit si Yukato ay hindi pa handang magpapigil, at ipinahayag niya na sila ay mga estudyante rin ng paaralan ni Makoto. Napagtanto ni Ibuki na walang silbi ang pakikipagtalo sa mga matigas ang ulo na mga estudyanteng ito, kaya hiniling niya sa kanilang lahat na suportahan sila gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Inutusan niya si Ivana na pamunuan ang mga estudyante, at sa wakas ay pumayag din si Haruoki na tulungan ang mga estudyante. Ngunit hiniling niya sa kanila na iligtas muna ang kanilang sarili. Inutusan ni Ivana sina Yoko at Shitaro na harangan ang maraming pag-atake hanggat maaari, at inutusan niya si Yukato na tulungan siyang panatilihin ang dragon sa lugar. Di nagtagal, muling tumalon sina Haruoki at Ibuki sa larangan ng digmaan, at handa na silang suportahan ng kanilang mga estudyante. Inaatake sila ng Aram-Atami Dragon, ngunit mabilis na tumalon si Ibuki sa hangin upang salakayin ang nguso nito habang tinutulungan siya ni Haruoki sa kanyang malalakas na mahiwagang spell. Nang makita ang kanilang pagkakataon, ginamit ni Yukato ang kanyang enerhiya sa tubig, at ginamit ni Ivana ang kanyang mga kidlat upang mapanatili ang dragon sa lugar. Ang makapangyarihang spell ni Yukato ay lumilikha ng water dragon na nagtatrap sa Fire Aram-Atami, at ginamit ni Ibuki ang pagkakataong ito para suntukin ang dragon gamit ang kanyang braso na may itim na magic infused. Ang mga estudyante ay nalulugod na makita ang kanilang mga master na nakikipaglaban ng sama-sama, at may pag-asa na magagawa nilang talunin ang napakalaking dragon na apoy. Nagpapatuloy ang laban ng ilang panahon, at lahat sila ay nagbibigay ng kanilang makakaya gamit ang napakalaking tubig na enerhiya ni Yukato. Ngunit nararamdaman ni Haruoki na nawawalan na ng hininga si Yukato, kaya ginamit niya ang spell ni Makoto para ikadina ang dragon. Gayunpaman, ang dragon ay naging isang matami, at hindi nagtagal ay sinira nito ang mga tanikala. Kaya si Ibuki ay naging malademonyo na tao at inaatake ang dragon, ngunit tila walang gumagana sa dragon. Kaya sinabi ni Haruoki sa mga estudyante na paaalisin niya sila habang may kapangyarihan pa siya. Ngunit nakiusap si Yukato kay Haruoki na tulungan siya ni Ibuki, at bumagsak sa sahig. Biglang sumulpat si Sejiwa sa likod niya at biniro si Yukato, na sinasabi na any moment ay iiyak na siya. Tiniyak niya kay Yukato na narito siya para protektahan siya. Lumalabas na nalaman ni Sejiwa mula sa mga tala ni Makoto na matagal na ang nakalipas, ang isa sa mga dragon na nagpoprotekta sa isla ay nanghina, at ang isa ay nag-aalsa. Naputol ang enerhiya ng lay, at inalis ng apoy ang matatabang bukirin, na walang iniwang lugar upang masuportahan ang buhay. Ngunit isang araw, dumating ang isang matandang ermitanyo at, kapalit ng sariling buhay, ibinalik niya ang water dragon na malapit nang mawala. At sa lalong madaling panahon, ang dragon ng tubig ay nagtatag ng pagkakaisa sa dragon ng apoy. Ngunit lumipas ang mga taon, at ang dalawang dragon ay muling nawalan ng pagkakaisa. Kaya isinulat ni Makoto ang spell sa kanyang sariling paraan upang maibalik ang kapangyarihan nito. Binalak ni Makoto na palakihin ang water dragon bilang isang tao, at pagkatapos ay ibalik ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay tulad ng ginawa ng ermitanyo. Kaya kinuha ni Sejiwa ang responsibilidad sa kanyang sarili dahil wala siyang kamag-anak, at wala rin siyang maraming attachment. Nang pumunta si Sejiwa upang kunin si Yukato mula sa paaralan, siya ay labis na kinabahan noong una, ngunit nang maglaon ay napagtanto niya na ang mga lalaki ay lumaki na walang kaibigan at malamang na masasawi sa isang malungkot na kasawian. Pero ang makita siyang ngumiti ay labis na ikinatuwa ni Sejiwa, kaya ang pagkasawi para sa kanya ay magpapasaya rin sa kanya, at kanina pa niya pinalalakas ang kanyang determinasyon, at ngayon ay dumating na ang oras. Tinanong ni Yukato si Sejiwa kung saan siya nawala, at sumagot siya na kailangan niya ng ilang oras para mas lalo pang i-push ang kanyang desisyon.
Tinanong ni si Jiwa si Yukato kung gusto niyang ibalik ang kanyang Water Dragon powers, at sumagot si Yukato na talagang gusto niyang iligtas ang mga tao sa isla, ang kanyang mga kaibigan, at ang mga taong mahal niya. Nang marinig ito, pinakawala ni si Jiwa ang kanyang malakas na enerhiya ng tubig, at sinubukan ni Haruoki na pigilan siya dahil alam niya kung ano ang ginagawa ni si Jiwa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nakita ni Yukato ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar kasama si Sejiwa, at ipinaalam sa kanya ng lalaki na sila ay nasa loob ng Ley Energy upang ibalik ang nawalang kapangyarihan ng Water Dragon. Ipinaliwanag niya na para magawa iyon, kailangang kumilos ang isang mahusay na Ley Master bilang conductor para i-connecta ang kaluluwa ng Water Dragon sa Ley Energy. Nang tumingin si Yukato sa kanya ng may pagkalito, ipinaliwanag niya na sila ni Yukato ay may mahusay na pagkakatugma at hiniling kay Yukato na tumalon pababa. Ngunit biglang, nagtanong si Yukato kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging conductor para sa kanya. Biglang naging malinaw sa kanya ang mga bagay, at tinanong niya si Sejiwa kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Sejiwa na ibibigay niya ang kanyang buhay kay Yukato, at hindi nagtagal ay kinuha niya ang kanyang kamay at tumalon sa tubig. Sa loob ng tubig, desperadong sinubukan ni Yukato na iligtas si Sejiwa, ngunit hinawakan ng lalaki ang kamay ni Yukato at inilipat ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa larangan ng digmaan, lahat ay nag-aalalang nakatingin kay Sejiwa habang siya ay bumagsak sa lupa, at isang malaking alon ng tubig ang bumuhos sa paligid ni Yukato. Biglang nag-transform si Yukato sa isang kulay asul na dragon na may buntot na umaagos na tubig at nakaharap ang apoy na dragon. Na-flashback ni Yukato ang masasayang alaala niya kasama si Sejiwa nang dumating siya sa isla kasama niya isang araw. Nalaman nila ni Ma'am Ika na inihaw ni Sejiwa ang kaisa-isang isda na dapat iluto para sa hapunan, at pulutan niya ito sa kanyang alak. Nang hilingin sa kanya ni Ma'am Ika na lumaki bilang isang kagalang-galang na lalaki, sumagot si Sejiwa na mamumuhay siya sa paraang gusto niya hanggang sa araw na siya ay masawi. Nangangahulugan talaga iyon na alam niya na tiyak na masasawi siya sa lalong madaling panahon, kaya gusto niyang i-enjoy ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Yukato ay naging isang water dragon na nasasangkot sa isang matinding pakikipaglaban sa isang dragon na apoy, na parehong nagtutulak at naghihila sa isa't isa. Gumagawa si Haruoki ng hadlang sa paligid ng iba para hindi sila mahuli sa crossfire, at sinabi sa lahat na sinusubukan ng mga dragon na mapanatili ang harmony ng Ley Energy. Tinanong ni Ibuki si Haruoki kung makakabalik si Yukato mula rito, at sumagot siya na hindi niya alam dahil hindi nila alam kung anong uri ng spell ang ginawa ng kanilang master kay Yukato. Kaya kapag naibalik na ang pagkakaisa, saka lang nila malalaman kung maaaring maging tao si Yukino or hindi. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang dragon ay nagsalubong sa isa't isa, at ang mata ng aram-atami ng apoy na dragon ay nagsara, at ang katiwalian sa kanyang katawan ay dahan-daang umalis dito. Sa gilid, ipinaliwanag ni Haruoki na muling itinatatag ni Yukato ang sirkulasyon nito kasama ang apoy na dragon. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang aram-atami mula sa lupa, at biglang bumagsak ang dalawang dragon sa crater. Bigla nakita ni Ivana si Yukato na nakatayo sa tabi ng isang sawi na si Jiwa na humihiling sa kanya na gumising, kung hindi ay malamig siyang matutulog sa open air. Ipinatong ni Haruoki ang isang kamay sa kanyang balikat na sinasabi sa kanya ang masamang balita ng pagpanaw ni si Jiwa, at sinigaw ni Yukato ang kanyang pangalan sa sakit. Hindi nagtagal, nagsimulang bumalik sa normal ang lahat, at nabalitaan ni Ma'am Ika ang pagkasawi ni si Jiwa. Si Yukato, sa kabilang banda, ay nagkulong, hindi nakikilahok sa serbisyo ng libing. Ang kanyang mga kaibigan ay bumisita sa kanyang serbisyo sa libing, na inalala ang matamis na alaala na ginawa nila ng magkasama at pinagsasabihan siya sa hindi pagsasabi tungkol sa kanyang plano. Ang iba naman ay nagluluksa din sa biglaang pagkasawi ni si Jiwa, iniisip kung makikita pa ba nila siya muli. Samantala, pumunta ang alkalde sa silid ni Sejiwa para gunitain ang mga alaalang ginawa nilang magkasama. Kinausap niya ang kanyang larawan, sinabi na siya ay isang tunay na tao na walang anumang pagpapanggap. Siya ay palaging isang kusang tao, at bilang isang tagapag-alaga, siya ay nagkaroon ng isang mahirap ngunit masayang oras na pakikitungo sa kanya. Ngunit nagsimula siyang umiyak, sinabi na hindi niya dapat iniwan siyang mag-isa ng maaga.
Sa kabilang banda, binisita ni Haruki ang isang nababagabag na Ibuki, at tinanong siya ni Ibuki kung alam niya ang tungkol sa sikreto ni Yukato sa pagiging water dragon. Sagot ni Haruki na kahapon lang niya nalaman. Kaya nagtanong si Ibuki, paano nalaman ni Sejiwa ang tungkol dito? At ipinakita sa kanya ni Haruki ang diary ni Makoto na nakita sa kwarto ni Sejiwa. Ang mga tala ay ang mga naglalarawan sa spellcast ng sinaunang lay master. Malamang na gusto rin ni Makoto na gamitin ang spell na iyon, ngunit si Sejiwa ay nagsasanay mula nang masawi ang kanilang master upang tulungan si Yukato balang araw at para iligtas ang isla sinakripisyo niya ang sarili niya. Nang galit na tanungin ni Ibuki kung bakit hindi sinabi ito ni Sejiwa sa kanila, sumagot si Haruki na gustong iligtas silang lahat ni Sejiwa, kaya wala siyang sinabi sa kanila. Alam ni Sejiwa na kailangang isakripisyo ng isang tao ang kanilang sarili upang magising ang dragon ng tubig, kaya't siya ay nag-spell, at siya ay isang mahusay na lay master tulad ng kanilang master na si Makoto. Nang marinig ito, pinagsabihan ni Ibuki si Haruki, na sinasabing wala siyang pakialam sa sinuman hanggat maibabalik ang pagkakaisa ng isla. Hindi na pinipigilan ni Haruki ang sarili sa pagkakataong ito, galit na sumagot si Haruki na walang alam si Ibuki tungkol sa kanya, at kahit noon pa man, wala siyang ibang pagpipilian kundi iwanan ang kanilang master. Sa ngayon din bilang panganay, nahihiya siya dahil kinailangan ni Sejiwa na ayalay ang kanyang buhay sa halip na siya. Nagsasalita si Ibuki sa galit, na nagsasabi na pumunta siya sa black magic dahil gusto niyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan upang talunin ang Darn Aramatami at iligtas ang lahat. Di nagtagal, pareho silang nagsimulang makipag-away sa isa't isa ng marahas, ngunit ang kanilang mga estudyante ay tumatakbo, na humihiling sa kanila na huminto sa pag-uugali na parang mga bata. Biglang humikbi si Ibuki, na nagsasabing sila ay mga talunan na hindi man lang nailigtas ang sarili nilang mga kaibigan. Maya-maya, kumatok si Ma'am Ika sa pintuan ni Yukato at tinanong kung okay lang ba siya. Sinimulan ni Yukato na sisihin ang kanyang sarili sa pagkasawi ni Sejiwa. Sinabi niya sa kanya na dahil mahina siya, kinailangan ni Sejiwa na ibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Niyakap siya ni Ma'am Ika at sumagot na wala siyang gaanong alam sa lay mastery, pero kilala niya si Sejiwa. Kung si Sejiwa ay handang ibigay ang kanyang buhay upang gumawa ng isang bagay, kung gayon ito lamang ang tanging paraan upang magawa iyon, kaya hindi dapat sisihin ni Yukato ang kanyang sarili. Pinuri ni Ma'am Ika ang katapangan ni Sejiwa, sinabi na siya ay isang taong namuhay ng isang ligaw na buhay, ngunit siya ay talagang sumunod sa kanyang master Makoto. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yukato na makita si Sejiwa sa huling pagkakataon, kung hindi, malulungkot siya nang wala siya. Pagkaraan ng ilang oras, sinundan ni Yukato ang isang grupo ng mga marati sa katawan ni Sejiwa, kung saan nakita niya ang alkalde. Pinasalamatan siya ng alkalde sa pagligtas sa isla, ngunit sinabi ni Yukato na ang lahat ng kredito ay napupunta kay Sejiwa. Ang alkalde ay lumuluha, sinabi na gusto niyang paalisin sina Sejiwa at Makoto ng may ngiti, ngunit mahirap para sa kanya. At umalis ang mayor, naiwan si Yukato kasama si Sejiwa. Lumapit si Yukato kay Sejiwa at sinabi sa kanya na napakamakasarili niyang masawi ng mag-isa at iwanan ang lahat, at ngayon ay hindi na sila mabubuhay nang wala siya. Galit na hinampas siya ni Yukato, ngunit bigla siyang na-teleport sa lay stream ng enerhiya muli. Doon, nakita niya si Sejiwa na tinatawag ang kanyang pangalan, humihingi sa kanya na tulungan siya dahil siya ay tinatangay. Hiniling niya sa kanya na gamitin ang kanyang Water Dragon Call tactics para iligtas siya, ngunit hindi alam ni Yukato kung ano ang dapat niyang gawin at sa lalong madaling panahon siya ay na-teleport pabalik sa silid. Tumakbo si Momoko at ang alkalde, nagtatanong kung ano ang nangyari. Siya ay tumugon na posible pa ring iligtas si Sejiwa dahil ang kanyang kaluluwa ay nananatili pa rin sa lay energy, at siya ay tumakbo palayo, na muling naging isang malaking water dragon. Nakita ni Ibuki at Haruki si Yukato na parang baliw na tumatakbo, kaya't sinundan nila siya, iniisip kung saan siya pupunta sa oras na ito. Samantala, si Yukato ay muling naging water dragon at naglakbay sa ika-4 na isla at naramdaman ang lay stream. Kung saan una niyang nakita si Sejiwa, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa crater ng bulkan at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa daloy ng lay energy at nagsimulang hanapin siya. Nagpasya siyang iuwi si Sejiwa kahit na ang ibig sabihin ay hilahin siya sa kanyang kwelyo.
Ngunit biglang, isang pulang maliwanag na enerhiya ang tumama sa kanya. Nang lumingon si Yukato, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara, at tinanong niya kung sino siya. Biglang nagtanong si Yukato kung siya ba ang kanyang ama, at masayang nagtanong kung nakilala niya siya at tinanggal ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang mukha. Sinabi ni Makoto sa kanyang anak na narito siya sa lahat ng oras na ito upang bantayan ang dragon hanggang sa magising si Yukato at mamuno. Nang tanungin ni Yukato kung buhay pa ba siya, sinagot ni Makoto na hindi niya matalo ang isang dragon sa isang head-to-head fight, kaya nasawi siya. Ngunit ngayon siya ay isang bahagyang kaluluwa na matiag ang humahawak sa apoy na dragon sa loob ng Ley Energy. Pero dahil mas mahalaga ang Water Dragon kaysa sa kanya, sinigurado niyang hindi malalapitan ni Yukato ang Fire Dragon. Napagtanto ni Yukato na upang pahinain ang kanyang koneksyon sa dragon na apoy, pinalaki siya ng kanyang ama bilang isang tao sa mainland. Ngunit kung ang lahat ng kaguluhang ito ay hindi nangyayari, kung gayon sila ay nagpatuloy sa pamumuhay ng magkasama. Pagkatapos ay tinanong ni Makoto si Yukato kung bakit siya pumunta sa Ley Stream, at mabilis na tinanong ni Yukato kung alam niya kung nasaan si Sejiwa. Sumagot si Makoto na nakita niyang damaykit siya sa isang patpat noong nakaraan, na ginawa niya bilang isang palatandaan noong nakaraan pero parang natangay siya. Hiniling sa kanya ni Yukato na dalhin siya sa kanyang pinakamamahal na si Sejiwa para maibalik niya ito. Nang marinig ito, sinagot ni Makoto na dahil si Yukato ang Water Dragon, hinihintay niya itong lumaki at masanay sa Ley Energy. Ngunit ngayon dahil handa na siya, hiniling niya kay Yukato na sundan siya. Ilang oras silang lumangoy, ngunit si Yukato ay nananatili sa likuran dahil ang enerhiya ng Ley ay isang malakas na sapa, at kailangang maabutan ni Yukato ang kanyang ama. Hiniling ni Makoto kay Yukato na huwag labanan ang stream, kung hindi, gagawin niya ang Ayamenyos, kaya dapat siyang sumama sa iba pang mga buhay na dumadaloy dito at sumabay sa agos. Hindi nagtagal, ginamit ni Yukato ang kanyang mga kasanayan sa Ley Mastery at nagsimulang damaloy ng malaya. Nalulugod si Makoto na hindi siya tinuruan ni Sejiwa ng basura pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Yukato kung itinuturing siyang anak ni Makoto, at sumagot ang lalaki na anuman ang pinagmulan ni Yukato, ngunit dahil kinuha niya siya, palagi siyang magiging ama. Sa kabilang banda, si Haruoki ay abala sa pagdarasal, at tinanong ni Ibuki ang kanyang mga estudyante kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot ang mga estudyante na si Yukato ay pumasok muli sa Light Energy Channel, kaya ang kanilang master ay gumagawa ng isang ritual para sa kanyang kapakanan. Sumagot si Ibuki na ang ilog ng buhay ay isang mapanganib na batis, at ang pagiging doon lamang ay nagpapawala ng malay, at hindi lahat ay makakatiis nito. Binuksan ni Haruoki ang kanyang mga mata at tumugon na sumasang-ayon siya kay Ibuki, na sinasabi na kahit na ang isang batikang kapitan ay maaaring mawala sa isang bagyo sa dagat. Sinabi ni Ibuki na si Yukato ay nagbagong anyo bilang isang dragon ng tubig, kaya walang paraan na hindi niya naiintindihan ang mga panganib. Biglang, maraming Araminimos ang nagsimulang magpakita ng wala saan, at napagtanto ni Haruoki na ang kanyang tawag ay dapat na summoning ng hindi ginustong enerhiya mula sa loob ng Ley Energy, na nagsasabi na si Haruoki ay naaabala ng mga hindi gustong bisitang ito. Si Ibuki ay naghahanda gamit ang kanyang baril upang labanan sila, at ang mga estudyante ay naghahanda upang suportahan siya. Samantala, natagpuan ni Yukato at Makoto ang isang maingay na may berdeng ulo na halos malunod sa daloy ng enerhiya. Sinisigaw ang pangalan ni Yukato at hinihiling na tulungan siya. Hinawakan siya ni Yukato gamit ang kanyang kwelyo at itinaas, at si Sejiwa ay napanatag nang makitang muli ang kanyang estudyante. Si Yukato ay tumingin sa kanya na may galit na mga mata, na sinasabi na pagkatapos na mag-isa na suungin ang bagyo, si Sejiwa ay nasawi na mag-isa nang hindi nababahala sa kung ano ang mararamdaman ng lahat, lalo na kung ano ang nararamdaman ni Yukato. Nagpout si Sejiwa at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi isakripisyo ang sarili. Kaya't sinuntok ni Makoto ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na marami ang maaari niyang gawin bilang kanyang estudyante. Sinabi niya kay Sejiwa na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas ang isang isla at ang spell na iyon ay isang panukala lamang para sa emerhensya. Ipinaliwanag niya na kung si Yukato ay hindi magiging dragon mismo, kung gayon si Sejiwa ay dapat na umalis sa isla upang masunog dahil iyon ang paraan ng kalikasan ng pagkasawi at pagbabagong buhay.
Pagkatapos ay tinanong ni si Jiwa si Yukato kung paano nila siya babawiin, at sumagot si Yukato na naisip niya na maaari siyang hilahin at ilabas sa ley energy. Ngunit ang pagbabalik ng sawi ay hindi isang madaling gawain. Gayunpaman, sinabi ni Makoto kay Yukato na magagawa niya ito sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang mga kakayahan. Ipinaalala niya sa kanya na hindi siya na-absorb ng ley energy stream dahil hindi siya sumuko. Tinanong ni Yukato si Sejiwa kung gusto niyang bumalik sa kanyang tahanan, at sumagot si Sejiwa na gusto pa rin niyang kumain at uminom ng masasarap na bagay, makipag-usap sa kanyang mga kaibigan, kunin ang pera ni Yukato, at mangisda. Napabuntong hininga si Yukato at nagtanong kung makakaisip siya ng mas magandang dahilan kaysa doon. Kaya pinakiusapan siya ni Sejiwa na tumahimik dahil walang masama sa pagiging masaya. Sinabi ni Yukato na siya ay nahuli sa pagpunta dito na hindi niya alam kung saan patungo ang isla, kaya tinanong niya si Makoto. Sumagot si Makoto na sinira niya ang kanyang selyo nang tumalon siya sa loob ng lawa ng bulkan, at dahil lang sa selyong iyon ay nagkaroon siya ng ideya kung nasaan ang isla. Nang marinig ito, nagpanik si Sejiwa at pareho silang nagsimulang mag-away sa isa't isa na parang magkapatid na matagal nang nawala. Hiniling sa kanila ni Makoto na magpahinga dahil mahahanap nila ang kanilang daan pabalik sa loob ng 50 hanggang 60 taon. Ngunit biglang, may naramdaman si Yukato, kaya hinawakan niya ang braso ni Sejiwa at sinundan ang enerhiya. Sa sandaling magbigay ng signal si Yukato mula sa loob, naramdaman ito ni Haruki mula sa labas at sinabi sa lahat na natagpuan niya si Yukato sa loob. Sinabi ni Sejiwa kay Yukato na ang iba ay sinusubukang hilahin sila palabas mula sa labasan. Nang makita sila, naluluha si Makoto na napagtanto na si Yukato at Sejiwa ay malakas pa rin bilang tila magkapatid, at niyakap niya sila na nagsasabi na pareho silang nagtrabaho ng husto. Pagkatapos ay tinulak niya ang mga ito patungo sa labasan, at sinubukan ni Sejiwa na kunin si Makoto, ngunit tumanggi si Makoto na sinabing hindi siya makakaalis dahil matagal na siyang nanirahan dito at kailangan niyang panatilihin ang kumpanya ng Fire Dragon. Hiniling ni Yukato kay Sejiwa na hawakan ang kanyang kamay at sinimulan niya itong kunin laban sa stream ng ley energy. Biglang, nakita ni Yukato ang seal break na muli at isang kamay ang lumabas mula roon, na hinayla silang dalawa palabas. Ito pala ay si Ibuki na nagsisikap na iligtas sila dahil hindi na niya kayang mawala muli ang mga taong malapit sa kanya. Nagawa niyang gamitin ang kanyang buong puwersa, ngunit biglang lumuwag ang pagkakahawak ni Ibuki sa kamay ni Yukato at pareho silang bumagsak muli sa tubig. Biglang, nakita ni Yukato ang isang dilaw na bola at nagtanong kung siya ang apoy na dragon, at ang dragon ay sumagot ng oo. Tiniyak ni Yukato sa dragon na mananatili siya kasama niya sa isla at siguraduhing hindi siya nag-iisa, at sumagot ang dragon na hihintayin siya nito. Hindi nagtagal, nakita nilang muli ang braso ni Ibuki at sinigawan niya ang pangalan ni Yukato at hinayla siya palabas. Nagising si Yukato at hinanap si Sejiwa, ngunit wala siya roon. Sa kabilang banda, nagising si Sejiwa sa kanyang funeral room at tinakot ng labis si Ma'am Ika na papasok pa lamang sa silid upang ihain ang kanyang kaluluwa ng ilang inumin. Nang pumasok ang alkalde sa silid, natamba siya sa kanyang sarili na gulat na si Sejiwa ay buhay at humihinga. Nawalan ng utak ang lalaki at nagsimulang sumigaw sa mga larawan ng kanyang kaibigan na si Makoto, na nagsasabing nakakita siya ng multo ni Sejiwa, habang si Sejiwa ay kumuha ng inumin mula kay Ma'am Ika at bumulalas na muli siyang nabuhay. Samantala, patuloy na sinusuri ni Ivana ang masayang si Yukato kung ayos lang siya, na sinasabing hindi siya magugulat hanggat hindi niya nasisuri ang bawat huling bahagi niya. Nagpapasalamat si Yukato sa kanyang mga kaibigan sa pananatili sa kanya sa lahat ng oras na ito. Mukhang nagkabati na naman sina Haruki at Ibuki, at hiniling ni Ibuki sa kanya na hilingin ang kanyang tulong at maaari silang lumaban ng magkasama kung may problema ang isa sa kanila. Kinaumagahan, hinayla ng alkalde si Sejiwa palabas ng bahay, hinimok siyang ipaliwanag ang kanyang kaligtasan sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling makita siya, nagmamadali silang yamakap sa kanya ng mahigpit na hindi napigilan ang mga luha ng kaginhawaan. Mabilis na napalitan ng kanilang mga emosyon ang pagsaway sa kanya sa pagdudulot ng gayong pagkabalisa. Ang taos-pusong muling pagsasama-sama ay nagdudulot sa lahat ng pakiramdam ng pagsasara at kagalakan, na minarkahan ang isang bagong simula para sa kanilang komunidad. Unti-unting bumabalik sa normal ang buhay sa Ayaka Island.
Si Ibuki ang namamahala sa unang isla, na nagpapakita ng mga palatandaan ng kapanahunan salamat sa impluwensya ni Haruoki. Ginamit niya ang mga lumang pamamaraan ng kanyang yumaong master, na nagpapakita ng isang bagong tuklas na pakiramdam ng responsibilidad. Ipinagpatuloy ni Yukato ang kanyang buhay high school, kasama si Ivana at ang dalawa pang estudyante ni Haruoki. Ang pagtingin kay Yukato sa kanyang bagong uniforme ay nasa sabik sa lahat, na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Si Sejiwa, gayunpaman, ay nagpapakita ng kaunting interes sa mga pagdiriwang, na bumalik sa kanyang nakagawiyang pag-inom at pag-enjoy sa buhay sa kanyang walang pag-iingat na paraan. Sa paglipas ng mga araw, ang isla ay umuunlad sa mapayapang gawain nito. Gumagawa ito ng taus-pusong desisyon na manatili sa Ayaka Island ng permanente, na nangangako sa isang buhay sa lugar na itinuturing niyang tahanan. Ang bawat karakter ay nakakahanap ng kanilang sariling landas na hinubog ng kanilang mga karanasan at pinalakas ng kanilang mga bond. Ang tahimik na isla, na dating ginulo ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ngayon ay nagkakaisa na. Ang komunidad ay muling bubuo ng may katatagan, na tinatanggap ang nakaraan at ang hinaharap. Ang Ayaka Island ay tumatayo bilang simbolo ng pag-asa at pagpapanibago, isang lugar kung saan ang buhay ay patuloy na pinalalakas ng mga pagsubok na pinagsama-sama ng kanyang mga tao.